Magsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Baek Lee-won na tumatawag sa kanyang ina at napapasigaw sa pagkagulat dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hinarap naman agad siya ng kanyang ama nang may malamig na tono sabay mariing inutusan na huwag gumawa ng gulo at agad na lang na umalis sa silid. Ibinigay din ng ama niya ang mga utos na panatilihing mahigpit na sekreto ang nangyari at huwag hayaang kumalat ang balita sa labas ng kanilang angkan. Paglilinaw niya na ang Baek Lee clan ay hindi maghihiganti kailanman sa nangyari at ginagawa niya raw ito para sa kabutihan ng pamilya at ng mas nakararami. Matapos noon ay mariin niyang binalaan si Baek Lee-won na huwag kikilos mag-isa para maghiganti gayong hanggang dito na lang daw nila tatapusin ang patungkol sa nangyari. Sobra namang ikinagalit ni Baek Lee-won ang desisyon ng kanyang ama kaya naman sinigawan niya ito ng harap-harapan habang itinatanong kung paano nito nagagawang tawagin ang sarili na isang tunay na lalaki. Hindi man lang daw ito kikilos para ipaghiganti ang sariling asawa kahit na walang awa itong pinaslang ng mga hangal. Tinawag pa ni Baek Lee-won na walang puso ang ama sabay nagpahayag siyang aalis na siya sa kanilang angkan at simula daw ngayon ay puputulan na niya ang kahit anumang ugnayan sa pamilya. Habang tumatakbo palayo ay napagtanto ni Baek Lee-won na wala pa siyang sapat na lakas para maghiganti sa ngayon kaya naman nangako siya sa sarili na magpapalakas siya ng mabilis para agad mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Napagpasyahan niya ring magtatag ng sarili niyang sect pagdating ng panahon at sa oras na makahanap na raw siya ng sapat na puwersa ay hindi lamang daw ang mga hangal na pumaslang sa kanyang ina ang magbabayad kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Itinatak pa ni Baek Lee-won sa kanyang isip na hindi siya titigil kahit abutin pa siya ng ilang dekada gayong ilalaan na raw niya ang buo niyang buhay sa hangarin niyang ito. Makalipas ang 12 taon ay lumipat ang tagpo sa isang lugar na nilalamon ng apoy at may isang lalaking sumisigaw ng tulong. Bukod pa dyan ay umaamin din ang lalaki sa pagkakamali na nagawa at nagmamakaawa na ipaalam sa Merm Alliance ang nangyayari upang siya raw ay mapatawad. Ang lalaki na nagmamakaawa ay kasalukuyang kaharap si Baek Lee-won na lumaki na matapos ang lagpas isang dekada at kaya siya nagmamakaawa dito ay dahil sa gusto siya nitong paslangin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagmamakaawa ay kalmado lamang na tumugon si Baek Lee-won na mayroon lang daw siyang isang bagay na gusto sa kasalukuyan at kung maibibigay daw yun baka magbago ang kanyang isip. Agad naman na nagtanong ang lalaki kung ano yun pero biglang ngumiti si Baek Lee-won at sinabing ang gusto niya raw ay ang buhay ng lahat ng hangal na naririto. Nagsimula namang magpanik ang lalaki sa binitawang salita ni Baek Lee-won at kasunod nun ay sinasabi niyang hindi raw iyon nakakatawang biro. Patuloy naman si Baek Lee-won sa pagngiti habang binabanggit na kung hindi raw iyon kayang gawin ng lalaki ay wala na raw silang dapat na pag-usapan pa. Ngayon daw ay siya na lamang ang gagawa nun at dahil nag-iisa na lang naman daw ang lalaki sa mga dapat niyang paslangin ay kailangan na raw nitong maghanda na mamatay. Nagalit naman agad ang lalaki sa panggagago sa kanya ni Baek Lee-won subalit bago pa man siya makakilos ay sumulpot na ito sa kanyang likuran at kasunod nun ay nangyari na ang dapat na mangyari. Matapos ang labanan ay may isang babae ang lumapit kay Baek Lee-won na ating bida at tinawag siya nitong pinuno habang inaabot ang isang bagay. Nakangiti naman na nagpasalamat si Baek Lee-won sa babae habang nababalot ng dugo at pagkatapos nun ay sinabi niya na kanina pa raw niya ito gustong makuha. Inabot naman agad ng babae ang daladala niya sabay sinabi na sana raw ay maging maganda ang susunod na tatahakin na landas ng kanilang pinuno. Wala naman naging tugon si Baek Lee-won bagkus binasa lamang niya ang nilalaman ng sulat at nang mabasa na niya ito ay kumuha siya ng dugo sa kanyang mukha para gawin iyong tinta. Kasunod nun ay nilagdaan niya ang ibabang parte ng sulat sabay inisip na mukhang ito na raw ang wakas ng pagiging squad captain niya sa Merm Alliance at magsisimula naman ang matagal na niyang hangarin. Pagkatapos lagdaan ng papel ay itinapon ni Baek Lee-won ang kasulatan sa babae sabay nagutos na ihatid ito sa Merm Alliance dahil hindi na raw siya mag-aabala pa na pumunta doon para ipahayag ang kanyang pagre-retiro. Kalmado namang tinanggap ng babae ang utos sabay nagtanong kung saan na raw ngayon magtutungo ang kanilang pinuno. Babalik na raw ba ito sa pinagmulan nitong lugar at sa tanong ng babae ay sumagot naman si Baek Lee-won ng oo gayong nakuha na raw niya ang lahat ng kailangan niya sa Merm Alliance. Hindi naman napigilan ng babae na makaramdam ng lungkot kaya naman naitanong nito kung maaari din ba raw siyang sumunod doon sa oras na makapag-retiro na rin siya. Walang pag-aalinlangan naman na pumayag si Baek Lee-won sa gusto ng babae pero pinaalala niya na kapag dumating daw ang panahon na iyon ay baka nasa madyugo na siyang pakikipagdigmaan laban sa buong mundo. Naunawaan naman agad ng babae ang nais na sabihin ni Baek Lee-won ngunit sa kabila nun ay matapang niyang tinanong kung saan daw ang lugar nito dahil hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang ideya kung saan nanggaling ang kanilang pinuno. Sa tanong naman ng babae ay ilang sandali na napatahimik si Baek Lee-won na parabang ayaw niyang sumagot sa di malaman na dahilan. Pero kinalaunan ay masayang binanggit ni Baek Lee-won ang kanyang pinagmulan na lugar kung saan ito raw ay matatagpuan sa lungsod ng Hwalong na nasasakupan ng Hubei Province. Lumipat ang tagpo sa isang malaking lawan na kung saan naruroon nakasakay si Baek Lee-won sa isang bangka. Malalim ang kanyang iniisip dahil alam niyang matagal na panahon din ang naging paglalakbay niya simula nang lisanin niya ang kanilang pamilya. Sa pagkakatanda niya raw ay 12 taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa kanyang isipan ang ginawa niyang pag-alis ng mag-isa at pagsapi sa Merm Alliance upang palakasin ang sarili. Naalala niya pa kung paano siya umangat ng mabilis hanggang sa maging squad captain siya ng Merm Alliance sa sarili niyang pagsisikap. Wala raw katumbas ang mga pinagdaanan niya noong mga panahon na iyon pero wala naman daw siyang pinagsisisihin dahil doon siya lumakas at nahubog bilang isang tunay na martial artist. Ngayon daw na may sarili na siyang martial arts na nalikha ay oras na para isagawa ang plano niyang bumuo ng isang sect kaya naman nasa sabik na siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan.
Nagpatuloy siya sa pag-iisip sabay sinabing nakapag-ipon na siya ng sapat na pera upang bumili ng mansyon na pagtatayuan ng kanyang sect at bukod pa dyan ay nabalitaan din daw niya na may perpektong ari-ari ang ipinagbibili ngayon sa gitna ng bayan. Pakiramdam ni Baek Lee-won ay tumutulong ang langit sa kanya para unti-unting matupad ang kanyang mga pangarap kaya naman hindi niya maiwasan na magdiwang. Napansin naman ng matandang bangkero ang tila pagkagalak niya kaya naman nasabi nito na mukhang may maganda raw siyang araw. Nagpaumanhin naman agad si Baek Lee-won sa naging ikinilos niya sabay sinabi na sobrang natutuwa lang daw talaga siya sa nangyayari sa kanyang buhay. Ipinaliwanag pa ni Baek Lee-won na papunta raw siya ngayon upang pirmahan ang kontrata para sa mansyon na gagamitin niya sa pagtatayo ng kanyang sect at hindi na raw siya makapaghintay na makita iyon. Nabigla naman ng bahagya ang bangkero sa kanyang nalaman dahil masyado pa raw bata ang ating bida para magtayo ng sect at maging isang sect leader. Pero habang iniisip iyon ng bangkero ay bigla niyang naalala na isa lang naman ang mansyon na ipinagbibili sa lugar na kanilang pupuntahan kaya naman napaisip siya kung ang nais ba raw bilhin ng ating bida ay ang kilalang haunted house sa kanilang bayan. Agad naman na napansin ni Baek Lee-won na tila may pagbabago sa ekspresyon ng bangkero kaya naman tinanong niya kung may problema ba raw ito. Sa tanong naman ni Baek Lee-won ay mabilis na umiwas ang bangkero at kasunod nun ay sarkastiko itong bumati na napakaswerte daw ng ating bida sa pagtatatag nito ng kanyang sect sa kanilang bayan. Natutuwa naman na nagpasalamat si Baek Lee-won sa pagbati sa kanya at pagmamayabang pa niya na mabilis daw niyang palalakihin ang kanyang sect upang makinabang din daw ang kanilang lugar. Nagpatuloy sa pagsagwan ang bangkero habang walang tigil naman sa pagtawa si Baek Lee-won na para bang ito ay nababaliw. Subalit pagdating ni Baek Lee-won sa sinasabing lugar ay tumambad sa kanya ang isang napakalaking pagkabigla kaya naman agad na napalitan ang masaya niya kaninang ekspresyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nadatnan gayong hindi nakaaya-aya tingnan ang mansyon na para bang labis na itong napabayaan. Tinanong niya sa nagbebenta na si Hye-ryang kung ito ba talaga ang napag-usapan nila at sa kanyang tanong ay masigla namang tumango si Hye-ryang habang ipinagmamalaki pa kung gaano raw kaganda pati na rin kalawak ang lugar. Sa sandali namang iyon ay hindi na napigilan ni Baek Lee-won na mag-init kaya naman sinunggaban na niya si Hye-ryang para seryosong tanungin kung pinagloloko ba siya nito. Pero agad na ipinagtanggol ni Hye-ryang ang sarili sa pagsasabi ng mahirap makakuha ng lugar na pasok sa kahilingan ng ating bida lalong-lalo na nalimitado lamang daw ang budget nito. Sa ngayon daw ay mas mabuting pumasok muna sila sa loob para tingnan ang buong lugar at kung hindi raw magustuhan ng ating bida ay hindi nila itutuloy ang transaksyon. Habang naglilibot sa loob ng lumang mansyon ay napansin ni Baek Lee-won na hindi lang basta marumi ang lugar kundi halatang matagal na itong napabayaan. Patuloy naman na nagpapaliwanag si Hye-ryang habang ipinapakita nito na may 45 silid daw ang mansyon at 5 lugar na pwedeng gamitin sa pagsasanay. Isa raw dito ang masasabi niyang napakalaki at maaaring gawing main training ground habang 4 naman daw ang maliliit. Nagulat naman si Baek Lee-won sa dami ng training grounds at nagtanong kung aling sekta ang dating nakatira rito. Ngunit itinanggi ni Hye-ryang na may alam siya doon dahil ang mansyon daw ay matagal nang walang nagmamay-ari at siya lamang ay tagapamagitan para maibenta ito. Bagaman nagdududa ay napaisip si Baek Lee-won na kung medyo aayusin lamang ay magiging maayos itong basehan ng isang bagong sekta. Ngunit tila may pag-aalinlangan si Hye-ryang kaya naman napabuntong hininga na si Baek Lee-won at diretsyong tinanong kung ano talaga ang problema sa lugar. Ipinagtapat naman agad ni Hye-ryang ang katotohanan na wala naman daw seryosong isyu maliban sa isang bagay na naging problema ng lahat ng nagtangka na bumili dito. Halos lahat daw kasi ng nakabili dito ay namamatay kinabukasan matapos mabili ang mansyon kaya naman tinawag itong Ghost Mansion. Nabigla naman si Baek Lee-won sa kanyang nalaman kaya naman tinanong niya kung ano raw ang mga ikinamatay ng mga iyon. Sumagot naman si Hye-ryang na ang lahat daw ng namatay ay napag-alaman na sa atake sa puso binawian ng buhay dahil walang anumang sugat o palatandaan ng labanan sa mga katawan nito. Dagdag pa niya na ang lahat ng nakaraang may-ari ay namatay sa unang gabi pa lamang pagkatapos bilhin ang mansyon kaya naman kumalat talaga ang sabi-sabing sinumpa o pinagmumultuhan ito ng masamang espiritu. Sinubukan pa nilang kumuha ng mga bantay at mga taong dalubhasa sa espiritu pero walang nangyari. Nag-init naman agad ang ulo ni Baek Lee-won at iniisip niya kung niloloko lang ba siya ni Hye-ryang para ipasok sa bitag na ito. Pero dali-daling nagsabi si Hye-ryang na kaya nga raw niya ibinibenta ito ng mura at may malaking discount upang mapag-isipan ng mabuti ng bibili kung gusto ba raw talaga nila itong kunin. Bigla namang nagbago ang pakikitungo ni Baek Lee-won nang marinig ang huling mga sinabi ni Hye-ryang at sinabi pa niya na mabuti naman daw na nagkakaunawaan silang dalawa. Saad pa ni Baek Lee-won na ngayon daw ay kampante na siya nabilhin ng mansyon kahit ano pa man daw ang mayroon dito. Wala namang nagawa si Hye-ryang kundi tanggapin ang murang halaga na binayaran ni Baek Lee-won. Inabot niya ang papeles na naglalaman ng kasulatan at titulo ng mansyon sabay pinuri si Baek Lee-won dahil wala raw katumbas ang tapang nito at nararapat lamang daw talaga ito na maging isang dating kapitan sa Merm Alliance. Matapos naman makuha ni Baek Lee-won ang titulo ay ilang sandali pa niyang hinawakan ito pero sa hindi inaasahan na pangyayari ay bigla na lamang mayroong lumitaw na kakaibang mensahe sa isip niya. Labis iyon na nagpagulat sa kanya at nang makita naman iyon ni Hye-ryang ay nagtataka nitong tinanong kung ano raw ang problema. Wala naman na isagot si Baek Lee-won sa tanong kaya naman sa huli ay umalis na lamang si Hye-ryang habang masaya nitong sinasabi na sa oras daw na malagpasan ni Baek Lee-won ang sumpa ay magkita silang muli para mag-inuman dalawa. Pagkaalis ni Hye-ryang ay tumayo si Baek Lee-won sa gitna ng sirang bakuran at malalim na napabuntong hininga. Ilang sandali pa ay isang malakas na sigaw ang halos gumulantang sa buong lugar at iyon ay mula sa ating bida na sabik sa kanyang mansyon.
Sobrang saya niya na mayroon na siya ng pinakakailangan niya at tangi na lamang niyang kulang ay ang makakuha ng karapat-dapat na disciple para sa kanyang sect. Ngunit bigla siyang napatigil nang mapaubos siya sa tindi ng alikabok sa paligid matapos lamang ang ilang paggalaw niya sa mga gilid ng gusali. Sa mga puntong iyon napagdesisyonan niyang maglinis bilang panimula at kahit siya ang magiging sect leader sa sect na itatayo niya ay mag-isa pa rin niyang ginawa ang paglilinis. Pinunasan niya ng buong puso ang mga pasilyo at patuloy na nagtrabaho hanggang sa makarating siya sa main hall na siyang pinakahuli niyang lilinisin na lugar. Subalit pagdating niya doon ay nakita niya ang isang espadang nakapatong sa isang pedestal sa gitna ng silid. Lumapit siya at iniisip na baka naiwan lang ito ng dating may-ari. Kinuha niya ang espada upang tingnan ang estado nito at napansin niya na maganda ang pagkakagawa nito at mukhang mamahalin. Agad niyang naisipan na maaari itong maibenta sa mataas na halaga kaya naman hindi siya nagdalawang isip na itinuring ito na isang bonus. Ngunit sa sandaling mahugot na niya ng buong buo ang espada ay nakaramdam siya ng pagkahilo sa di malamang dahilan at kasunod nun ay bigla na lamang siyang nalipat sa ibang lugar nang hindi niya namamalayan. Muli namang lumitaw sa harap niya ang kaparehas na mensahe na nagpakita sa isipan niya kanina at sa mga oras na iyon ay malinaw na niyang nababasa ang mga nakasulat dito. Nakasaad dito na siya raw ay isang martial artist na may layunin na magtatag ng isang sect at ang kanyang pangkalahatang ranggo ay nasa antas na 2. Base raw sa malalim na pagsusuri ng sistema ng mansion ay siya na raw ang may pinakamataas na kalidad sa lahat ng nakaraang nagtangka. Matapos naman mabasa ang mga nakasulat ay isang mabilis na atake ang dumaan sa kanyang ulo pero agad niya itong napansin kaya naman madali niya itong naiwasan. Kasunod nun ay narinig niya ang boses ng sistema na nagsasabing inaayos na nito ang level ng pagsubok base sa lakas niya na taglay-taglay. Bigla namang naalala ni Bakliwo nang sinabi ni Yiryang tungkol sa mga dating may-ari na namatay sa unang gabi gayong napagtanto niya na mukhang ito ang dahilan ng kanilang misteryosong kamatayan. Mula sa kisame ay bumaba ang kakaibang aparato at muling nagsalita ang sistema kung saan ilalagay daw sa pinakamataas na antas ang hirap ng pagsubok. Hindi naman doon natakot si Bakliwon bagkus sa halip na umatras ay mas pinili niyang harapin ang hamon ng buong tapang. At sa unang bugso ng laban ay malakas niyang hinarang ang isang atake at buong kumpiyansa na isinigaw na patutunayan niya kung bakit siya ang dating pinuno ng isang malakas na grupo sa Merm Alliance. Subalit napansin niya na mabilis na nasira ang kanyang espada kaya naman ang mga sumunod na atake ay pinilit na lamang niyang iwasan gamit ang movement technique na siya mismo ang lumikha. Sa huli ay nahanap ng ating bida ang lugar na hindi abot ng mekanismo pero nang isipin niya na maaari na siyang magpahinga ay bigla namang nagpadala ng espada ang sistema para mayroon siyang magamit. Agad niya itong kinuha at plano na sanang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa pagsubok ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa likuran ng aparato. Batid niyang mayroon na kung ano ang nakatago doon kaya naman dali-dali siyang sumugod para ito ay tingnan at kagaya nga ng inaasahan ay mayroon ng kung ano ang naruroon dahil mas lalong dumami ang mga aparato na umaatake sa kanya. Gayunpaman ay hindi ito alintana sa ating bida gayong ang kanyang sword technique at matalim na pandama ay kayang-kayang ipawalang bisa ang mga atake kahit gaano pa ito karami. Maya-maya pa ay matagumpay na napawalang bisa ni Bakliwon ang lahat ng atake kaya naman nagdesisyon na siyang gumamit ng isang pangmalakasan na pang-counter attack. At sa mga puntong ito ay plano niya na wasakin ang buong lugar pero nang tumagos ang kanyang espada sa target niya ay bigla naman itong nawasak sa tindi ng impact kaya naman sa huli ay napatalsik siya. Sa pagbagsak naman niya ay bumalik na sa normal ang lahat subalit minabuti pa rin niya na maging maingat upang hindi siya mapinsala kung magkataon. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting naglaho ang putol na espada na hawak niya at kasunod nun ay nagsalita ng muli ang sistema kung saan ang pagsubok daw ay nagkaroon na ng wakas. Nang marinig naman iyon ni Bakliwon ay bigla siyang nagtaka dahil tila ba malaki ang nagbago sa loob ng mansion at hindi na ito mukhang sira-sira sa sobra nitong linis. Napaupo si Bakliwon sa sahig sabay inisip na mukhang misteryoso nga talaga at ibang-iba sa lahat ang mansion kaya naman hindi niya ito dapat na tingnan na isang normal lamang. Sa gitna naman ng pagpapahinga ni Bakliwon ay biglang nagpadala ng mensahe ang sistema kung saan ipinapaalam nito na nagtagumpay raw ang ating bida na malagpasan ang pagsubok kaya naman ang lahat raw ng naririto sa mansion ay maaari na niyang gamitin. Bubuksan din daw ang lahat sa pinakamataas na antas at makakatulong iyon sa mabilis na pagpapalakas ng sect ng ating bida. Ikinamangha naman ni Bakliwon ang kanyang natanggap at sinabi pa niya na hindi na raw importante pa kung masyadong nakakapagtaka ang nangyayari ngayon dahil ang mahalaga ay pabor ito sa kanya. Bukod pa dyan ay hindi rin naman daw siya takot sa multo pati na rin sa mga ligaw na espiritu kaya naman kayang-kaya niya raw nasikmurain kahit na ano pang uri ng nilalang ang sistema na tumutulong sa kanya. Maya-maya pa ay tinanong na ang ating bida kung ano raw ang ipapangalan niya sa itatayo niyang sect at ang sagot nito ay Righteous Heaven Sect. Agad naman yung tinanggap ng sistema at kasunod noon ay sumalpot ang marka sa kamay ng ating bida simbolo na ito raw ang kasalukuyang nagmamay-ari ng misteryosong mansion. Kinabukasan matapos ang nangyari ay agad na nagtungo si Bakliwon kay Yiryang para tanungin ito sa nangyayari. Pagalit pa siyang pumasok sa pinto at nang makapasok na siya ay bumungad sa kanya si Yiryang na nakaupo sa sarili nitong opisina. Malamig ang ekspresyon nito at kalmado ang boses na nagtatanong sa ating bida kung may kakaibang nangyari ba raw kagabi. Walang ano-ano namang nanggala, iti ang ating bida at bigla niyang hinawakan si Yiryang sa kwelyo habang buong tinding emosyon na isinigaw kung bakit hindi raw sinabi sa kanya na mayroon ganoong makapangyarihang bagay sa mansion. Patuloy na sumisigaw ang ating bida at itinuro niya ang asul na bintanang lumulutang sa hangin habang sinasabi na kagabi pa raw siya nito hindi nilulubayan. Nagtaka naman si Yiryang habang tinitignan ng ating bida ng parang may mali gayong wala naman daw siyang nakikita sa likuran nito.
Tinanong pa niya kung nabagak ba raw ang ulo ng ating bida kagabi dahil parang wala ito sa sarili. Kalmado namang napabalik sa upuan si Back Li-woon at hindi siya makapaniwala na siya lamang ang tanging nakakakita ng misteryosong sistema. Sa gitna naman ng pagtataka ni Back Li-woon ay bahagyang ngumiti si Hiryang sabay kinakabahan na nag-alok kung ibabalik ba raw sa kanya ang mansyon. Maaari pa naman daw niya itong bawiin dahil isang gabi pa lamang ang lumilipas pero agad naman na tumanggi ang ating bida at nangatwiran na kailangan niya ang mansyon sa kasalukuyan. Nakahinga naman ng maluwag si Hiryang at kasunod nun ay mahinahon niyang sinabi na mukhang kailangan na raw niyang maghanda para sa seremonya ng pagbubukas ng bagong sect sa kanilang bayan. Bigla naman humingi ng pabor ang ating bida sa pagtatanong kay Hiryang kung may alam ba raw itong magaling na mananahi dahil nangangailangan daw siya ng 20 set ng uniforme para sa kukunin niyang mga disciple. Sinasabi naman agad ni Hiryang na may ilang tindahan malapit sa lugar nila na maaari niyang irekomenda pero mahirap daw makipag-deal sa panahong ito kaya naman baka mabigo lamang ang ating bida. Ipinaliwanag ni Hiryang na sa kasalukuyan ay abala ang lahat sa paghahangad ng pabor ng Yellow Dragon Hall kaya naman halos ang lahat ay nagtatrabaho para mapansin ito. Sobra naman na nagulat si Back Li-woon sa kanyang narinig dahil pamilyar sa kanya ang puwersang iyon at kung hindi raw siya nagkakamali ay iyon lang naman ang hari pagdating sa industriya ng tela. Kinumpirma naman agad ni Hiryang na tama ang ating bida dahil ang Yellow Dragon Hall lang naman daw ang namumukod-tangi na supplier ng tela sa buong mundo na nakagawang makapag-supply sa Imperial Family sa loob ng maraming henerasyon. Inilarawan pa niya na ang malaking impluwensya ng Yellow Dragon Hall ay abot kahit sa mundo ng Murim kaya naman maging ang unorthodox sect at orthodox sect ay umaasa dito. Wala rin daw pinagkaiba ang malalaking angkan na kilala nila ngayon dahil pati ang mga ito ay halos magpakumbaba makakuha lamang ng koneksyon sa Yellow Dragon Hall. Pagkatapos sabihin niyo ni Hiryang ay uminom siya ng tsaa at may pang-aasar na sinabing sa budget daw ni Back Li-woon ay natitiyak niyang hindi nito kakayanin na kontratahin ang Yellow Dragon Hall kaya naman wag na raw nilang asahan pa ang puwersang iyon. Idinagdag pa ni Hiryang na malaking problema din daw ang mansyon ni Back Li-woon dahil baka magdalawang isip din ang mga mananahi kung malalaman nila na ang ating bida ang may-ari ng kinakatakutan na mansyon sa kanilang bayan. Hindi naman pinansin ni Back Li-woon ang mga sinabi ni Hiryang bagkus umisip na lamang siya ng paraan kung paano kukumbinsihin ang mga mananahi. Maya-maya pa sa kalye ng mga tela ay mahinahon na nagtanong ang ating bida pero agad siyang pinagsaraduhan ng pinto habang sinasabihan na hindi raw siya nito maaaring pagbentahan. Magtutungo pa sana ang ating bida sa susunod na tindahan pero habang naglalakad siya ay malinaw niyang naririnig ang mga usap-usapan patungkol sa kanya kaya naman napagtanto niyang tama nga ang sinabi ni Hiryang. Pinipilit niyang kumalma para hindi isipin ng iba na naaapektuhan siya habang umaalis pero nang papaalis na sana siya ay bigla naman siyang nakarinig ng isang pagtatalo sa malapit. Paglingon niya ay nakita niya ang isang lalaking hinahawakan ng isang bata upang hindi ito makaalis. Ipinagsisigawan pa ng bata na nangako daw ang lalaki na gagamutin ang kapatid nito na may sakit sa oras na mabigay niya ang pera pero tila ayaw daw tumupad sa usapan ang lalaki. Agad naman na may tumakbo na isang matanda papalapit at tinawag ang bata sa pangalan na Suo sabay tinanong kung ano raw ang nangyayari. Walang ano-ano namang isinalaysay ni Suo na niloko daw siya ng mga lalaking hawak-hawak niya ngayon dahil kinuha raw nito ang pera niya pero hindi ginamat ang kapatid niyang may sakit. Mabilis naman na nagalit ang lalaki dahilan para suntukin nito si Suo sa mukha ng malakas habang sinasabing wala na raw pag-asa pang gumaling ang kapatid ni Suo dahil pati mga doktor ay sumuko na. Sobra naman na nagulat ang matanda sa kanyang nasaksihan at habang sumisigaw siya ay nakilala niya ang suot ng mga lalaki kaya naman nalaman niyang mga miyembro ito ng White Sword Sect. Tinatanong niya kung paano ng mga lalaki nagagawang mangbuli ng bata at kasunod nun ay nagbanta siya na isusumbong niya raw ito sa Merm Alliance. Bigla namang may sumulpat na isa pang lalaki at seryoso nitong inutos na ayusin raw ang problema ng tahimik para hindi makarating sa kanilang sect leader ang nangyari dito. Ngumiti naman agad ang malaking lalaki at pagmamayabang pa nito na saglit lamang daw niya aasikasuhin ang lahat. Matapos nun ay hinugot ng malaking lalaki ang kanyang sandata habang pinagbabantaan ang batang si Suo na dapat daw ay nanahimik na lamang ito kanina. Ang matanda naman ay hindi na nakatiis pa kaya naman pamwesto na ito sa harap ni Suo para pigilan ang malaking lalaki. Subalit sa hindi inaasahan na pangyayari ay bigla na lamang may tumawag sa malaking lalaki at nang lumingon ito ay isang malakas na sipa ang sumalubong sa pangit nitong mukha. Bumagsak sa lupa ang malaking lalaki at agad na nawalan ng malay habang ang payat naman na lalaki ay sobrang nabigla sa bilis ng mga pangyayari. Tinanong ng payat na lalaki kung sino raw ang ating bida at habang nagtatanong siya ay tinawag na rin niya ang iba pa niyang kasamahan na nakatago sa mga gilid. Kalmado naman na nakatayo ang ating bida sa harapan ng dalawa at kasunod nun ay sinabi niya na hindi raw siya ganun kasikat na nilalang dahil baguhan pa lamang siya sa lugar. Pero dahil tinatanong daw ang kanyang pangalan ay ipinakilala niya raw ang sarili ng may kumpiyansa bilang si Back Li-woon na sect leader ng bagong tatag na Righteous Heaven Sect. Hindi naman natuwa ang bagong dating na lalaki sa pagpapakilala ng ating bida kaya naman dali-dali itong sumugod habang sinasabi na wala daw karapatan na makialam ang hindi kilalang sect leader sa kanilang White Sword Sect. Agad naman na nakaiwas si Back Li-woon sa atake ng lalaki at kasabay nun ay nagawa niya rin na makapag-counter-attack kaya naman naputol niya ang isang braso nito. Kagaya ng nauna ay bumagsak sa lupa ang isa pang lalaki habang namimilipit sa sakit at si Back Li-woon naman ay malamig na tumindig habang sinasabi na hindi raw maganda na maliitin siya dahil isa lamang siyang baguhan na sect leader. Dagdag pa ni Back Li-woon nang may pagkamatalim na alamin daw muna ng mga lalaki ang tunay niyang lakas dahil hindi naman daw siya magpapakilalang sect leader ng basta-basta lamang.
Hindi naman nakinig ang grupo ng White Sword Sect kaya naman sumugod pa ang isa sa mga ito pero sa isang suntok ay agad itong napabagsak ng ating bida. Sa huli ay tanging ang payat na lalaki na lamang ang natitira at tila natatakot na ito na lumaban kaya naman nagsimulan na itong magpakilala bilang leader ng pangkat. Pagmamayabang pa nito na siya raw ang senior disciple ng sect na paborito ng kanilang sect leader kaya naman mananagot daw ang ating bida kung pati siya ay gagalawin. Napahawak naman sa mukha ang ating bida sa sobrang pagkairita subalit pagkatapos nun ay tinuro niya ang nagpakilalang senior disciple sabay inutusan na umatake na lamang. Paglilinaw pa ni Bakliwon na wala siyang paki sa sect leader ng White Sword Sect gayong kahit naririto pa raw iyon ay hindi niya palalampasan ang ginawang pananakit sa batang si Suo. Isa pa ay wala din daw siya sa mood dahil wala pa siyang nakukuhang gagawa ng kanilang uniforme kaya naman mas mabuting bilisan na raw ng senior disciple na umatake. Nainsulto naman agad ang senior disciple sa mga pinagsasabi ni Bakliwon kaya naman inalis niya ang takot sa katawan sabay sumugod habang ipinagsisigawan na magbabayad daw ang ating bida sa White Sword Sect. Mabilis na nagtagisan ng lakas ang dalawa pero hindi rin nagtagal ay bumagsak din sa lupa ang senior disciple matapos itong tamaan ng suntok ng ating bida sa bandang mukha. Matapos noon ay inilaglag ni Bakliwon ang sandata malapit sa mukha ng senior disciple sabay sinabi na kung gusto raw nitong maghiganti ay malaya ang White Sword Sect na magtungo sa kanyang Righteous Heaven Sect kahit anong oras. Pinayuhan niya rin itong umalis ng tahimik kung ayaw makakita ng mas masama na pangyayari dahil kanina pa raw siya nagpipigil na hindi pumuslang ng kahit isa sa kanila. Ang mga kasapi ng Beckham Sect ay nagtakbuhan habang nanunumpang maghihiganti. Lumapit si Bakliwon sa matanda at sa batang si Suo at tinanong kung ayos lang sila. Tinawag naman siya ng bata na mandirigma. Tumayo si Suo ng masigla at ipinaalala kay Bakliwon na naghahanap siya ng uniforme. Ipinahayag din niya na mahusay ang kanyang ate sa paggawa ng mga damit. Bigla siyang yumuko ng malalim at nagmakaawa rito na iligtas ang kanyang ate. Nahihiya si Bakliwon at sinabing kailangan nito ng doktor ngunit biglang lumitaw sa tabi niya ang bughaw na system window. Ipinahayag ng window na may natuklasang bagong pagkakataon sa negosyo at na ang target ay may ranggong 3. Habang nakangiti nang may pag-asa ang bata na biglang nagbago ang ekspresyon ni Bakliwon at ngumiti rin ito at iniisip na maganda ang posibilidad ng rank 3 at hiniling sa bata na ikwento pa ang tungkol dito. Habang naglalakad sila ay nagsimulang magpaliwanag si Suo na namatay ang kanilang mga magulang noong nakaraang taon at kaya silang dalawa na lang ng kanyang ate ang natira. Ikinwento niya na mahusay ang ate niya sa paggawa ng mga handicraft kaya nakaraos sila ngunit kamakailan lamang ay nagkasakit ito ng karamdaman na pinapagyelo ang kanyang mga braso at binti. Nag-isip si Bakliwon tungkol sa kakaibang sakit na iyon at tinanong ang matanda kung ano ang relasyon niya sa magkapatid. Ipinaliwanag ng matanda na may maliit siyang tindahan ng tela sa susunod na nayon at dati niyang binibigyan ng trabaho ang ate ng bata ngunit nag-alala siya nang bigla itong hindi na makontak. Dinala ni Suo sina Bakliwon at ang matanda sa kanilang bahay at inihayag ang kanilang pagdating. Pumasok sila sa isang sira-sirang kubo at kaya lihim na nagdasal si Bakliwon na huwag sanang bumagsak ang bahay. Tumakbo si Suo papasok at tinawag ang kanyang ate, sabik na sinasabing may dala siyang mandirigmang tagapuksa ng mga multo para iligtas ito. Susubukan sanang itama ni Bakliwon ang sobrang paglalarawan ngunit napatigil siya nang makita ang nakagugulat na tanawin at mga kamay na umaabot sa nagliliyab na apoy nang hindi nasusunog. Isang dalaga ang lumitaw at nakaupo ng kalmado sa harap ng apoy at tinanong sila kung sino sila. Namangha si Bakliwon nang mapansin na inilalagay ni Suo ang kanyang mga kamay at paa sa apoy nang hindi nasasaktan. Naunawaan niya na mas malala pa ang kalagayan nito kaysa sa kanyang inaakala. Ipinaalam ng system na ang apoy at ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan ay nagbabalanse sa isa't isa. Inisip ni Bakliwon na baka ito ay epekto ng sobrang yin energy sa loob ng katawan. Lumapit siya na ipinakilala ang sarili at sinabing nandoon siya sa kahilingan ng kapatid upang iligtas siya. Tinanong niya kung hindi ba siya nasasaktan ng apoy at tumanggaw si Suo at ipinaliwanag na kung hindi niya ito gagawin ay magkakaroon siya ng matinding frostbite. Ipinahayag ng matanda ang kanyang pag-aalala at tinanong kung bakit ito tumigil sa pakikipag-ugnayan. Nagpaumanhin si Suo at sinabing nagkaganito na ang kanyang katawan. Humingi ng pahintulot si Bakliwon na suriin ang kanyang pulso upang makumpirma ang kanyang hinala. Pumayag si Suo at sinabing bilisan ito. Habang sinusuri niya at nagbabala ang system na sumisipsip siya ng sobrang yin energy at delikado ang sitwasyon. Inutusan niya itong manahimik na dahilan upang magtaka si Suo dahil wala naman siyang nakikita. Kinumpirma ng system na sinapian ng labis na yin energy ang katawan ng dalaga. Sinabi ni Bakliwon na nauunawaan na niya at dineklara ang kondisyon nito bilang extreme yin constitution na isang pambihirang kalagayan kung saan patuloy na sumisipsip ng yin energy ang katawan at iniimbak ito. Binanggit niya na ang Sword Queen na ang pinuno ng Sword Pavilion at isa sa 10 Celestials ay may parehong katangian. Sabi ni Suo at hindi niya kilala ang babaeng iyon pero mukhang kamangha-mangha. Ipinaliwanag ni Bakliwon na ang ganitong constitution ay biyaya sa mga martial artist ngunit sa kanyang kaso at labis na yin at kulang sayang energy ang katawan niya. Ibinigay niya ang nakagugulat na balita na kung magpapatuloy ito ay mamamatay siya sa loob ng 3 buwan at bagay na tila alam na rin ni Suo. Malungkot siyang tumango at tinanong kung may lunas pa. Galit na sumigaw si Suo at inaakusahan si Bakliwon na isa ring manloloko tulad ng ibang ngunit siniguro nito sa matanda na hindi sapat ang pagbibigay lamang ng sustansya at baka lalo pang lumala ang kalagayan. Iniisip niya na ang susi ay ang makahanap ng matatag na paraan upang maibalik ang yang energy.
Nagbigay ng solusyon ang system na kumpletuhin ang Essence Quest upang makakuha ng essence na magpapabilis sa paggaling ng mga kasapi ng sect. Ipinaliwanag ng window na ang minor healing na nagkakahalaga ng 50 essence ay nagpapataas ng pag-recover ng kalusugan at panloob na enerhiya. Pagkatapos ay lumitaw ang bagong challenge quest at secure the first disciple na may gantimpalang 50 essence. Naunawaan ni Back Li-Hoon ang pagkakataon at maaaring mapagaling niya si Sohua at makakuha ng disipulo sa parehong oras. Masigla siyang humarap sa kanila at sinabi na baka may paraan na siya. Tumutok siya kay Sohua at inalok siyang maging disipulo niya sa Heavenly Blaze Sect. Nagulat si Sohua sa biglaang alok at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa paghingi na maging disipulo niya. Payak lang ang sagot ni Back Li-Hoon na pagkatiwalaan mo ako sa pagkakataong ito. Nagpakita ng pag-aatubili si Sohua at sinabing hindi pa siya kailanman nagsanay ng martial arts at biglaan ang kahilingan. Naalala niya kung paano madalas magsalita ang mga mandirigma tungkol sa kabutihan at dangal ngunit sa totoo lang na naniniwala siyang iniisip lamang nila ang sariling kapakanan. Naalala ni Sohua kung paano nagkukunwari ang mga mandirigmang iyon na tumutulong ngunit sa huli ay sarili lamang nila ang iniintindi at kung paano namatay ang kanyang mga magulang matapos masangkot sa isa sa mga labanan ng mga ito. Natatakot siyang baka pareho lang si Back Li-Hoon sa kanila at nagpapanggap na tutulong ngunit iiwan din siya kapag nagamit na. Nagtataka rin siya kung bakit gusto nitong maging isa siya sa mga mandirigmang labis niyang kinasusuklaman. Bigla niyang napansin ang kamay ni Back Li-Hoon na namumuti at tila nagyayelo matapos madimpian ng kanyang yin energy nang suriin nito ang kanyang pulso. Iniabot ni Back Li-Hoon ang kamay niya na nakangiti at sinabing ayos lang yun hanggat iyon ang paraan para siya ay gumaling. Nagulat si Sohua sa kanyang sinabi at napaisip kung kakaiba nga ba talaga ang lalaking ito kumpara sa iba. Napabuntong hininga siya, naisip na wala na siyang ibang pagpipilian at kung ito lang ang paraan para siya ay gumaling at pagkakatiwalaan niya ito sa huling pagkakataon. Kaya't pumayag siya sa alok ni Back Li-Hoon. Sa sandaling pumayag si Sohua at nag-anunsyo ang system na tanging si Back Li-Hoon lamang ang nakakakita na natapos na ang challenge quest na secure the first disciple at nakakuha siya ng 50 essence. Natukoy din ng system ang frostbite sa kanyang kamay. Agad niyang ginamit ang essence upang i-activate ang minor healing. Binalot si Sohua ng liwanag at nakaramdam siya ng kakaibang init na kumalat mula sa kanyang mga kamay. Napangiti si Back Li-Hoon at napagtantong gumagana ang system na habang ipinahayag nito na nag-aangkop na ito ng healing at energy concentration. Bumilis ang daloy ng panloob na enerhiya ni Sohua at naramdaman din ni Back Li-Hoon ang paggaling sa sarili at unti-unting bumabalik ang kanyang yang energy na nasira ng lamig. Kumpirmado ng system na ang sect member once yang energy is recovering. Napatingin si Sohua sa kanyang mga kamay at paa na may halong pagkabigla at tuwa na sabay sabi na ganap ng gumaling ang mga ito. Mabilis namang niyakap ni Sohua ang kanyang ate habang ang matanda ay napahanga at tinanong si Back Li-Hoon kung gumamit ba ito ng internal energy healing. Ngumiti lamang si Back Li-Hoon at sagot niya na parang ganoon na rin. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Pinuri niya si Back Li-Hoon at sinabing kamangha-mangha ang kanyang nasaksihan at si Back Li-Hoon ay eksaktong uri ng tao na gusto niya. Idinagdag pa niya na nauunawaan na niya kung bakit labis siyang pinahahalagahan ng pinuno ng Merm Alliance. Nagulat si Back Li-Hoon at naisip kung paano nalalaman ng matandang ito ang tungkol sa pinuno ng Alliance. Napagtanto ng matanda na hindi pa pala siya nagpakilala ng maayos at kaya't inilahad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na siya ay si Chien Gamyong at ang Panginoon ng Hangryong Trading Company na kilala rin bilang Master Hangryong. Samantala sa punong tanggapan ng Beckham Sect na ang White Sword Sect ay sinasaway ng pinuno ang kanyang mga tauhan na natalo ni Back Li-Hoon. Galit nitong tinanong kung paano nila hinayaang pahiyain sila ng isang bagong tatag na sekta. Makikita sa eksena ang lalaking may pinakamataas na ranggo na malupit na pinarurusahan at napapasigaw sa sakit. Malamig na tinanong ng pinuno kung nasasaktan ba ito at sinabing ang sakit na iyon ay wala kumpara sa kahihiyang mararanasan niya sa harap ng buong mundo. Pagkatapos ay iniutos niyang kaladkarin silang lahat papunta sa silid parusa at hindi pinakinggan ang kanilang mga pagsusumamo. Sa punong tanggapan ng White Sword Sect at nagmamakaawa ang natalong alagad sa kanilang pinuno na si Soyuho na nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit binaliwala ng pinuno ang pakiusap at nag-isip tungkol kay Back Li-Hoon ng Heavenly Sword Sect. Napagpasyahan niyang kailangang maghanda ng isang engranding pagtanggap para rito. Balik sa kubo at pinag-isipan ni Back Li-Hoon ang tunay na pagkatao ng matandang kanyang nakilala. Direkta niyang tinanong kung siya nga ba ang pinuno ng Yellow Dragon Chamber na si Hangryong. Tumawa si Chong Gamyong at kinumpirma ito. Naisip ni Back Li-Hoon na alam niyang hindi ordinaryo ang matanda ngunit hindi niya inakalang ganito ito ka-impluensya. Sinubukan ni Sohua na humingi ng paumanhin kay Gamyong sa hindi pagkilala sa kanyang katayuan ngunit mahinahong sinabi nito na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Pagkatapos ay hinarap ni Gamyong si Back Li-Hoon at inalok siyang sumali sa Yellow Dragon Chamber at ipinapangako ang buong suporta na kakailanganin niya. Napagtanto ni Back Li-Hoon ang bigat ng alok na ang Yellow Dragon Chamber ay isang napakalaking samahan ng mga mangangalakal na nagsusuplay ng seda at kasuotan sa pamilyang Maharlika. Tinukoy ng system si Gamyong bilang isang potensyal na Grade A business partner. Alam ni Back Li-Hoon na maraming pangunahing mandirigma ang kabilang dito at na kahit isang salita lamang mula kay Gamyong ay maaaring maka-impluensya sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Merm Alliance at Demonic Union. Bagaman napakagandang pagkakataon at alam ni Back Li-Hoon na hindi ito ang landas na nais niyang tahakin. Kaya't magalang niyang tinanggihan ang alok at ipinaliwanag na kititanggap pa lamang niya ng kanyang unang disipulo.
Nakunat ang noo ni Gamyong at nagtatanong kung paano niya nagagawang tanggihan ang alok ng pinuno ng Yellow Dragon Chamber. Pinagtibay ni Back Li-woon ang kanyang pagtanggi ngunit gumawa ng kontra-alok na bigyan siya ni Gamyong ng pagkakataong makipagkalakalan sa kanilang chamber. Kapalit nito at ipinangako niyang ibibigay niya sa Yellow Dragon Chamber ang kasikatang nararapat dito. Nagalit si Gamyong sa kanyang tapang at naisip kung paanong ang isang walang pangalan na gaya niya ay mangangahas sabihin na kaya niyang bigyan ng dangal ang kanyang chamber. Kumpiyansang ipinaliwanag ni Back Li-woon ang kanyang alok na sa loob ng 10 taon at bubuo siya ng isang sekta na kayang tumayo ng kapantay ng 9 na matuwid na sekta at ng 7 demonic gates. Tinanong niya na hindi ba't patas na palitan iyon at itinuring ni Gamyong na katawa-tawa ang sinabi niya lalo na't galing ito sa isang sektang ni hindi pa nagkakaroon ng formal na seremonya ng pagkakatatag. Ngunit kalmado lang na iginiit ni Back Li-woon na iyan mismo ang mangyayari. Bigla namang tumawa ng malakas si Gamyong at inaamin na may tapang si Wan para magbitaw ng ganoong matitinding pangako. Idinagdag pa ni Back Li-woon na ang kasikatang ipinangako niya ay hindi para kay Gamyong mismo na siyang ikinitoka ng matanda. Doon niya ibinunyag ang kanyang plano at nais niyang makipag-ugnayan sa magiging kinabukasan ng Yellow Dragon Chamber at hiling niya na ipakilala sa kanya ni Gamyong ang kanyang disipulo. Matapos magmuni-muni sandali at pumayag si Gamyong. Sinabi niya na ipapadala niya ang kanyang disipulo sa sekta ni Back Li-woon sa lalong madaling panahon at na ang magiging pasya tungkol sa pakikipagkalakalan ay nakasalalay sa disipulo mismo. Ngunit binalaan niya si Back Li-woon na kung ang kanyang sekta ay magdulot ng kahit anong pagkadismaya na siya mismo ang mananagot sa kabayaran nito. Kumpiyansa namang tugon ni Back Li-woon na wala kayong dapat ipag-alala. Ipinahayag ni Gamyong na tapos na ang usapan at sabay sigaw ng utos at ipadala raw agad ang mga seda. Lumipat ang eksena sa labas ng kubo kung saan dumating ang ilang tauhan na may dalang kariton na puno ng mga kalakal. Lumuhad ang mga tagapagsilbi sa harap ni Gamyong. Ipinakita ni Chien Gamyong na Master Hang Ryong at ang isang malaking tumpok ng seda at iniabot ito kay Back Li-woon bilang deposito at pasasalamat sa nakaaaliw na mungkahi nitong iniharap. Namangha si So-hwa at si So-woo sa kabaitan at kasaganahan ni Gamyong. Tinanggap naman ni Back Li-woon ang regalo ng may pasasalamat at iniisip kung gaano kalakas at makapangyarihan si Gamyong at ang kanyang mga tauhan. Sa kanyang isip at inamin niya na tunay silang mga bihasang Panginoon. Habang papalayo si Gamyong at napaisip siya tungkol sa kay-abangan ni Back Li-woon at sa tapang nitong sabihing bibigyan niya siya ng kasikatan. Ngunit napangiti siya at dahil ang pagmamataas na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao na eksaktong katulad ni Wan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusan ito at dahil naroon na rin sila ay gusto raw niyang dalawin ang isang matandang kaibigan. Ipinag-utos niyang magtungo sila sa Demonic Union at sabay ngiti at sabi matagal-tagal na rin mula nang huli akong uminom kasama ang pinuno ng Union. Samantala sa punong tanggapan ng sekta ni Back Li-woon na ngayong malinis at maganda na at tinanong ni So-hwa kung ano ang masasabi niya sa bagong roba na siya mismo ang gumawa. Masiglang sagot ni Back Li-woon na napakaganda nito at perpekto lumitaw siya na nakasuot ng isang marangal na roba at ipinakita ng system ang mensahe na ang Heavenly Silk Robe at isang increases dignity and charm. Masayang sinabi ni So-hwa na natutuwa siyang nagustuhan ito ni Back Li-woon at humingi ng paumanhin dahil iyon ang una niyang pagkakataong gumawa gamit ang napakagandang seda. Sinabi ni Back Li-woon na labis siyang nasisiyahan dahil napakakomportable niyang kumilos sa bagong roba. Habang pinagmamasdan sila ni So-woo nang may paghanga, biglang lumitaw sa harap ni Back Li-woon ang isang system window. Ipinahayag nitong nakalikha siya ng kasuotan na may pambihirang kalidad at pinapapili siya ng gantimpala. Lumitaw ang tatlong opsyon na ang Advanced Healing Technique at Elixir of Superior Talent o Unlock Unique Trait. Habang iniisip niyang pareho namang maganda ang una at pangalawang gantimpala at pinili niyang i-unlock muna ang Unique Trait. Ipinahayag ng system na maaari na niyang i-unlock ang mga katangian ng kanyang disipulo. Lumitaw ang isang window na nagpapakita ng impormasyon ni So-hwa na 17 taong gulang at ipinanganak na may extreme yin body na may pambihirang potensyal bilang mandirigma, ngunit kulang sa stamina dahil sa mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad. Ipinakita ng system ang mga maaaring traits na ang diligence, hardship at responsibility. Ngunit lumabas ang babala na ang panloob na enerhiya ng disipulo ay hindi pa sapat at kaya hindi pa maaaring i-unlock ang mga ito. Naiinis na tinanong ni Back Li-woon kung bakit hindi siya makapili. Ipinaliwanag ng system na kailangang mag-level up at lumago muna ang disipulo bago mabuksan ang mga katangian. Tinawag ito ni Back Li-woon na hindi patas ngunit tinanggap niya na wala siyang magagawa kundi tulungan si So-hwa na lumakas. Kaya't humarap siya rito at inihayag at panahon na para sa totoong pagsasanay. Kinabahan si So-hwa at nagdududa kung magaling ba siyang matuto ng martial arts at natatakot na magkamali. Naalala niya ang sinabi nito noon na magiging maayos ang lahat at tutulungan siya nitong magbago. Pinanghawakan niya iyon at huminga ng malalim at buong tapang na nagtanong na ano po ang unang teknik na pag-aaralan ko. Ngumiti si Back Li-woon at sinabing ang unang pagsasanay mo ay ang horse stance o tinatawag ding rider stance. Kita ang pagkadismaya sa mukha ni So-hwa dahil umaasa siyang mas kahanga-hanga ang unang teknik. Ipinaliwanag naman ni Back Li-woon na ito ang pinakamahusay na batayang ehersisyo para mapalakas ang kanyang mahinang katawan. Mag-focus ka muna sa pagpapalakas ng katawan mo anya. Tinanong ni So-hwa kung gaano katagal niyang kailangang panatilihin ang posisyon. Ngumiti si Back Li-woon at sagot niya na mga 1 oras ang layunin. Pagkatapos ay sumigaw siya na simulan mo na. Bagaman halatang kinakabahan at determinado si So-hwa, ipinahayag niya ang pagdududa ay hindi ko pa po kailanman nagawa ito. Talaga bang kaya kung matutong lumaban?
Ngunit tiniyak ni Bakliwon na mayroon kang extreme yin body. Ang katawan mo ay likas na nangongolekta ng panloob na enerhiya. Kahit yin energy iyan at magiging matatag ito kapag nakabuo ka na ng core. Masayang naisip niya sa sarili na isa itong makalangit na talento na hindi niya kailanman pakakawalan. Biglang dumating si Yerang na halatang nag-aalala at iniabot sa kanya ang isang selyadong liham at sinasabing ito ay galing sa White Sword Sect. Nag-aalalang tinanong ni Yerang kung kilala ba ni Huan ang kanilang pinuno. Tinanggap niya ang liham at napagtantong ito ay tungkol sa mga lalaking tinalo niya noong nakaraang araw at habang patuloy na minumura ni si Wu ang mga ito at tinatawag na mga taksil. Pagkabasa niya ng liham at nalaman niyang ito ay isang paanyaya na nakapangalan sa Heavenly Sword Sect na ang bago niyang sekta at upang lumahok sa isang martial arts tournament. Ipinaliwanag ni Yerang na ang White Sword Sect ang nangingibabaw sa rehiyon at ang kanilang pinuno ay kilala sa kanyang masamang ugali at reputasyon sa pagbuwag ng mahihinang sekta sa ilalim ng pagkukunwaring magkaibigang duelo. Nagtaka siya kung bakit ang leader na ganoong kataas ang katayuan ay utok sa isang sekta na hindi pa kilala. Nainis siya sa insultong iyon at tinanong kung iniinsulto ba nito ang kanyang sekta at kaya agad umatras si Yerang at sinabing isa lang iyong hindi pagkakaintindihan. Napangiti si Bakliwon na naunawaan na ang layunin ng pinuno ay pahiyain ang bagong umuusbong na sekta at naaliw siya rito. Idineklara niya na ito ay isang perpektong pagkakataon upang palaganapan ang pangalan ng kanyang sekta. Nagpahayag ng pag-aalala ang kanyang alagad na si Soo Hwa at sinasabing dalawa lang silang miyembro at baka siya lang ang maging pabigat. Laking gulat niya nang sabihin ng kanyang guro na siya mismo ang lalaban sa paligsahan ng mag-isa. Nang lubos na maunawaan ni Soo Hwa ang sinabi at napasigaw siya sa takot. Kinagabihan ay nakahandusay si Soo Hwa sa sahig na pagod at nagrereklamo na lalo pang bumaba ang kanyang stamina at nagtatanong kung bakit pinipilit siyang mag-practice ng horse stance ng sobra-sobra. Wala pa siyang kahit anong pagsasanay sa espada buong araw at puro mga batayang galaw lang na ginagawa ng mga bata ang itinuro sa kanya. Habang papalapit ang tournament na wala pang 2 linggo at lalo siyang kinakabahan. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang iniisip ng kanyang guro. Naalala niya kung paano siya nito pinakalma noon ay ngumingiti habang sinasabing huwag siyang mag-alala na aayusin at babaguhin niya ito. Nag-ipon siya ng tapang na tumayo at nagpa siyang puntahan ito upang magtanong. Pagdating niya sa silid ng kanyang guro at nakita niya itong gising at nananahi ng kasuotan habang nagbubulungan sa sarili na mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan. Napansin niyang nagsasalita na naman ito mag-isa. Sa parehong sandali at nagbigay ng babala ang system na nagsimula ng Damyugo ang ika-23 sugat na siya mismo ang gumawa sa sarili at kaya't naiinis niyang sinabihan itong manahimik. Tahimik siyang nanatili sa labas ng pinto at pinanood ito. Iniisip ni Bakliwon na malapit nang magsimulang magduda si Soo Hwa sa pagsasanay ng horse stance at kaya kailangan niyang madaliin ang pagtahi ng kanyang training robe bago pa ito lumapit sa kanya. Ipinakita niya ang natapos na kasuotan at umaasang magugustuhan ito ni Soo Hwa. Naantig naman si Soo Hwa sa ginagawa ng kanyang guro at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Biglang nagpaalala ang system na ang responsibility trait ni Soo Hwa ay malapit ng mamukadkad na ikinagulat ni Bakliwon. Dumating ang araw ng paligsahan na inorganisa ng White Sword Sect. Sa mesa ng pagpaparehistro at nagbubulungan ang mga opisyal at nagtataka kung bakit bigla itong naging tournament. Isa sa kanila ang nagsabing kumalat na ang chismis na natalo ng Heavenly Bliss Sect ang mga tauhan nila. Napagtanto nilang plano ng pinuno na gamitin ang paligsahan para ipahiya ang kalaban nilang sekta sa harap ng lahat at ipakita ang magiging kapalaran ng mga mangangahas na hamunin ang White Sword Sect. Ngunit natigilan ng isa sa mga opisyal nang makita niya sina Bakliwon at Soo Hwa sa harap niya. Maayos na tinanong ni Soo Hwa kung saan siya pipirma at habang pumipirma siya na naisip ng opisyal kung nag-a-apply daw ba sa sekta nila batay sa kagandahan at sabay bulong na ang cute niya. Isa pang opisyal ang nagbiro tungkol sa kasuotan ni Soo Hwa na labis na ikinagalit ni Won. Pagbalik sa kanilang punong tanggapan at tinanong ni Bakliwon ang kanyang alagad kung ano ang opinyon nito sa bagong robe at kahit aminado siyang hindi ito perpekto at labis ang tuwa ni Soo Hwa sa regalo. Sa mismong arena at inanunsyo ng pinuno ng White Sword Sect na si So Yu-ho ang pagsisimulan ng White Sword Dueling Tournament. Ipinaliwanag niyang layunin nitong palakasin ang pagkakaibigan ng mga matuwid na sekta. Dagdag pa niya, ito rin ay para sa mga bagong usbong na mamumuno sa hinaharap at kaya may inilaan siyang munting regalo. Nang buksan ang regalo at lumabas na ito ay isang lesser clarity pill na labis na ikinagulat ng mga manunood. Ipinaliwanag ng system na ito ay isang bihirang elixir na pinino ng mga tao ni Wong's Janhu at pinapalakas nito ang chi at dugo at tumutulong sa pagbuo ng energy center. Ipinahayag ni So Yuan na ang mananalo sa torneo ay makakatanggap ng pill na ito na lalong nagpasigla sa mga manunood. Tahimik na ngumiti si So Yuan habang iniisip na mga hangal ang lahat ng kalahok at determinado siyang ipakita sa kanila ang napakalaking agwat ng kanilang lakas. Ang mga pangyayari ay lumipat sa Tournament Area 3 at preliminary round na kung saan nakatayo si So Hwa na kinakabahan at iniisip kung kakayanin ba niyang magpakitang gilas. Pinakalma siya ni Bakliwon at pinaalalahan ang alalahanin ang kanyang pagsasanay. Sagot niya nang may pag-aalala na ang tanging ginawa lang naman niya ay ang horse stance. Sinabi ni Bakliwon na magtiwala lang siya sa kanya at dahil siya mismo ang nagsanay sa kanya. Tiniyak niyang mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Nagpa siya si So Hwa na subukan at bagaman hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Nagsimula ang preliminary round sa Area 3. Ipinakilala niya ang sarili bilang si So Hwa ng Heavenly Bliss Sect at ipinakilala naman ng kalaban ang sarili bilang Cheong Sam na ikatlong henerasyong alagad ng Blue Moon Sect.
Tinawanan siya nito at sinasabing hindi lang siya mukhang baguhan at kundi para bang hindi pa kailanman humawak ng espada. Kinabahan siyang umamin na isang buwan pa lang siyang nagsasanay. Lalo siyang minaliit ng kalaban at nagbiro pang tuturuan daw niya ito ng leksyon. Nagbigay siya ng hudyat sa referee upang simulan ang laban. Matapang nananatili sa kanyang pwesto si Cheong Sam at sinabihan si So Hua na umatake ng buong lakas. Ngunit sa isang iglap ay lumapit si So Hua at isang mabilis na hampas lang ang kanyang ginawa at agad bumagsak ang kalaban sa lupa sa gitna ng pagkagulat ng mga manunood at mga referee na hindi makapaniwala na natapos ang laban sa isang atake lang. Napangiti si Back Li-woon at pinaalalahanan siyang sinabi niyang magtiwala lang sa kanya. Inanunsyo ng nabiglang referee ang panalo ni So Hua ng Heavenly Bliss Sect. Habang nanunood ay naisip ni Back Li-woon ang kanyang estratehiya na sa loob ng 2 linggo at itinuro niya kay So Hua ang kaisipan ng isang tunay na mandirigma. Ipinaliwanag niya sa sarili na ang mga baguhan ay kadalasang natatakot na saktan ang kalaban kaya hirap silang ibigay ang buong lakas. Ngunit si So Hua ay iba at kaya niyang ibuhos ang lahat ng lakas niya. Masayang tumakbo si So Hua papunta sa kanyang pinuno at ipinagmamalaki na nanalo siya. Pinagmasdan siya ni Back Li-woon at inisip na malamang ay makakaraos ito sa mga susunod na laban ng walang problema. Nagpasya siyang hindi na siya kailangang mag-alala pa at mas mabuting maglibot para makita kung may iba pang kawili-wiling kalahok. Inanunsyo ng referee ang susunod na laban para kay Jin Guang ng White Sword Sect na agad nakakuha ng atensyon ni Back Li-woon. Pinanood niyang mabilis na tinalo ni Jin Guang ang kanyang kalaban na nagmakaawa pang maghintay. Inamin ng talunan ang pagkatalo ngunit binaliwala ni Jin Guang ang pagsuko at tinaas ang espada nitong may pulang liwanag. Isang marahas na hampas ang ibinigay nito sa nakahandusay na kalaban na sumisigaw ng tama na. Pinigilan ng referee at sinabing tapos na ang laban. Idineklara pa rin si Jin Guang bilang panalo. Pinanood ni Back Li-woon ang eksena na may pandidiri at iniisip na isa itong kasuklam-suklam na tao na gumagamit ng maruruming taktika kahit laban sa mas mahihinang kalaban. Masayang lumapit si So Hua sa kanya at sinasabing umabot na siya sa main rounds. Ikinwento niyang ginamit niya ang buong lakas niya at madali niyang natalo ang kalaban na tulad ng itinuro sa kanya. Bigla niyang naramdaman ng isang malakas at nakakaawang killing intent at napagtantong nagmumula ito sa taong tinitingnan ni Back Li-woon na si Jin Guang. Sinabi nito na kung magpapatuloy ang takbo ng paligsahan at malamang ay magtatagpo sila sa main rounds. May biglang lumapit sa kanila na bumati at binati sila sa kanilang tagumpay. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang So Yu-hoan na pinuno ng White Sword Sect na labis na ikinagulat ni So Hua. Nagpanggap itong humingi ng tawad para sa kawalang galang ng mga alagad niya noong nakaraang araw. Malamig na sagot ni Back Li-woon na wala iyon sa kanya, ngunit may halong panunuyan niyang idinagdag na tila kailangan pa raw sanayin ng mas maigi ang mga alagad ng pinuno. Hindi pinansin ng pinuno ang insulto at pinuri pa si So Hua at sinasabing kahanga-hanga para sa isang batang babae ang umabot sa main rounds. Ngunit idinagdag niyang sayang dahil ang susunod na makakalaban ni So Hua ay si Oh Jiam at kaya hanggang doon na lang daw siya. Pagkatapos ay inalok niyang sumapi si So Hua sa kanyang sekta at dahil sa kakaibang talento nito. Mapang-asar namang sumagot si Back Li-woon at nagpapasalamat sa papuri ng pinuno para sa kanyang painting na ang tinutukoy ay ang kanyang alagad. Dinugtungan pa niya na tila medyo kapaki-pakinabang din naman ang mga alagad ng White Sword Sect. Ninas ang pinuno sa salitang medyo at kaya agad niyang tinawag ang isa sa kanyang mga alagad na si Wang Bal at iniutos dito na ihatid sina Huan at So Hua sa kanilang silid upang makapagpahinga. Nagpaalam siyang sana'y mag-enjoy sila sa natitirang bahagi ng paligsahan. Sagot ni Back Li-woon at mag-e-enjoy kami kung kakayanin. Habang naglalakad at ipinakilala ni Wang Bal ang sarili bilang unang espada ng White Sword Sect. Ayon sa system na siya ay 21 taong gulang at may pambihirang pangangatawan at talento sa mabilis na pag-unawa at pag-master ng mga bagong galaw. Habang ginagabayan sila, biglang hinawakan ni Back Li-woon ang balikat at braso ni Wang Bal at sabay ngiti at papuri sa taas at tibay ng pangangatawan nito. Namula ang mukha ni Wang Bal at bahagyang nauutol habang nagpapasalamat. Agad niyang binuksan ang pinto ng silid pahingahan at sinabing magpahinga sila at saka umalis. Nagpasalamat si So Hua at lumingon kay Huan upang tanungin kung ano ang opinyon nito tungkol sa susunod niyang makakalaban ngunit tinanong siya nito pabalik. Ngumiti si Huan at sinabing ang lalaking iyon na si Wang Bal ay maaari niyang ituring na parang nakababatang kapatid at bagay na lubos na ikinagulat ni So Hua sa biglaang pahayag. Ang eksena ay bumabalik sa nakaraan kung saan ang pinuno ng White Sword Sect na si So Yuan ay iniimbestigahan ng isang binatang lalaki at tinatanong ang kanyang pangalan. Kinumpirma ng binata na ang pangalan niya ay Wang Bal. Namangha ang pinuno sa matipuno nitong pangangatawan at sa kahangahangang mga kalamnan para sa kanyang edad. Sinabi niyang may talento ito at gagawin siyang alagad ng White Sword Sect. Nagpasalamat si Wang Bal ng buong sigla. Maya-maya sa isang pagsasanay na laban at madali siyang natalo ng isa pang alagad na nagngangalang Jin Guang. May isang nanunood na nagsabing kamangha-mangha na natalo ni Jin Guang ang isang alagad na 3 taon ang tanda sa kanya. Habang nakahandusay si Wang Bal sa lupa at sinubukan niyang ipaliwanag kay Jin Guang na pagsasanay lang iyon at hindi kailangang maging ganoon kabagsik. Lumingon ang pinuno at malamig na sinabi na nagkamali siya kay Wang Bal. Napatitig na lang ang binata sa gulat habang idineklara ng pinuno na wala siyang laman kundi magandang pangangatawan lamang. Ipinag-utos nito na ang natitirang buhay ni Wang Bal ay gugugulin niya sa paglilinis para sa kanyang mga nakababatang kasamahan. Nagtapos ang pagbabalik tanaw at nagising si Wang Bal mula sa bangungot na iyon.
Nagulat siyang nakita si Jin Guang sa kanyang silid na nagsabing gising na siya. Ipinaliwanag ni Jin Guang na pumunta siya roon para magpainit bago ang tournament. Sinubukan ni Wang Bal na magpaumanhin at sinasabing masama ang kanyang pakiramdam. Tinuwanan ni Jin Guang ang dahilan niya at iginiit na kailangan niya ito ngayon. May pang-uuyam niyang sinabi na bilang isang lalaking ang tanging puhunan ay ang katawan at dapat man lang ay maging kapaki-pakinabang ito sa ganitong pagkakataon. Wala nang nagawa si Wang Bal kundi pumayag ng may alinlangan. Sinabihan siya ni Jin Guang na magmadali dahil magaan lang naman ang pag-eensayo at bago ito umalis ay iniwan si Wang Bal sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa arena ng tournament at inanunsyo ng referee ang pagsisimula ng laban sa semifinals. Naalala ni Back Li-woo nang ipinaliwanag niya kay Soo Hwa na ang susunod niyang kalaban ay si Og at ang estilo nito ay Phantom Sword. Ipinaliwanag ni Back Li-woo na ang estilong ito ay puno ng mga pagbabago at mahirap hulaan ngunit nag-iiwan ng malaking butas kung hindi ito may seguro ng perpekto. Nang tanungin ni Soo Hwa kung ano ang dapat niyang gawin at sinabi ni Back Li-woo na huwag siyang magpalinlang. Sumang-ayon ito ngunit sinabi rin ni Back Li-woo na may mas madali pang paraan para sa kanya na isang bagay na hindi ibinunyag at tiniyak niyang mananalo siya kung magtitiwala siya rito. Sa kasalukuyan lumapit si Yeang kay Back Li-woo at ipinahayag ang paghanga niya kay Soo Hwa dahil umabot ito sa semifinals. Binati niya ito sa tagumpay sa loob lamang ng isang buwan. Ngumiti si Back Li-woo at may kumpiyansang sinabi na tanggapin ko ang pagbati mo kapag nanalo siya bukas sa finals na ikinagulat ni Yeang. Sa ring at kinausap ni OGM si Soo Hwa at sinabing hanga siya sa pag-abot nito sa ganitong punto ngunit dito na raw nagtatapos ang kanyang swerte. Mayabang siyang ngumiti at sinabing inaasahan ng lahat na matatalo siya. Ngumiti rin si Soo Hwa at sinabing mali siya dahil kahit papaano ay sinabi ng kanyang pinuno na mananalo siya. Tinuwanan ito ni OGM at sinabing magkasing baliw talaga ang mag-amo at bago idineklara ng referee ang pagsisimula ng laban. Sumugod si Soo Hwa at idineklara niyang siya ang mananalo sa laban ngayong araw. Nagsimula ang semifinal match laban kay OG na ang gumagamit ng Phantom Sword. Ipinuna ni Yeang na ang tagapamagitan na tila mas mataas ang antas ng mga pangunahing kaalaman ng alagad ng White Sword Sect. Si OG ay agad na gumamit ng mapanlinlang na atake gamit ang kanyang teknik at sabay pang aasar kung susuko na ba si Soo Hwa. Naalala ni Soo Hwa ang turo ni Back Li-woo na kung hindi mo matukoy kung alin ang totoo o ilusyon at ipagtanggol ang iyong gitnang linya. Kumuha siya ng pananggalang na posisyon ngunit nabasag ng atake ni OG ang kanyang depensa at naitulak siya pabalik. Namangha si OG na nablock pa rin ito ang atake at inamin niyang namaliit niya ito at saka naghanda para sa seryosong pag-atake gamit ang kanyang enerhiya. Pinakawalan niya ang mas komplikadong Phantom Sword attack at umatake mula sa iba't ibang direksyon. Bumalik sa alaala ni Soo Hwa ang payo ni Back Li-woo na ang mga gumagamit ng Phantom Sword ay mahina sa malapitan at kaya't hanggat abot ng kanyang sandata ang kalaban ay kaya niyang manalo. Sa kasalukuyan at tinutokso ni OG si Soo Hwa ngunit matatag niyang sinabi na, "Ngayon pa lang ako nagsisimula." Hindi niya pinansin ang mga ilusyon at diretsyong sumugod sa kanya na isinasagawa ang plano ng kanyang pinuno. Nagpatuloy si OG sa kanyang mga ilusyon at tinuwanan ang halatang galaw ni Soo Hwa at saka sinubukang tamaan ng totoong atake. Umiwas si Soo Hwa ngunit tinamaan ng malakas na kontra. Nanunood si Back Li-woo ng seryoso habang nagulat si Yeang. Bumagsak si Soo Hwa sa lupa at idineklara ni OG ang kanyang tagumpay. Habang hingal na hingal si Soo Hwa na malamig na sinabi ni OG na umaasa siyang mas marami pa ito ngunit tila hanggang dito na lang siya. Pinilit ni Soo Hwa na tumayo at sumigaw na hindi pa tapos. Tinuwanan siya ng kalaban at sinasabing ano pa ba ang magagawa niya kung halos di na siya makatayo. Ngunit bigla siyang nabigla nang makita si Soo Hwa na muling sumugod ng may matinding determinasyon at dahilan para siya ay kabahan at mapagtawanan ang sarili sa sitwasyon. Ipinahayag niya na sa isang hampas na ito ay matatapos na ang laban. Ginamit niya ang basic ultimate strike at second form final cut at naghatid ng isang tuwirang matindi at tiyak na suntok sa kanyang kalaban. Ngumiti si Back Li-woo habang si Yeang naman ay sumigaw ng may kasabikan at idineklara ang kanyang pagkapanalo. Isa sa mga disipulo ng White Sword Sect na natalo na kanina ay biglang tumayo at malakas na nagprotesta na sinasabing nagkamali lamang siya at kunwaring natalo upang makagawa ng biglaang pag-atake. Tinawag ng isa ang kanyang reklamo na katigasan ng ulo ngunit ang disipulo ay sumigaw ng galit at nagtatanong kung paano natalo ng kanilang kasamahan ang isang babaeng gaya niya ng walang pandaraya. Sa malamig na tinig ay tinanong ni Baker kung laging kulang sa etiketa ang White Sword Sect na hinahayaan ang isang karaniwang disipulo na makipagtalo sa pinuno ng ibang sekta. Dahil sa takot at umatras ang disipulo at sinubukang humingi ng tawad. Umasok ang pinuno ng White Sword Sect na si Soo Yu-hwan upang magbigay ng formal na paumanhin sa kawalang galang ng kanyang disipulo na tinanggap naman ni Back Li-woo. Gayunpaman ay ipinahiwatig ng pinuno ang kanyang pagkadismaya at itinuturing na hindi kanais-nais na basta na lamang idineklara ni Back Li-woo ang pagkatalo ng kanyang disipulo. Sa huli ay tinanggap pa rin niya ang pagkatalo ng kanyang sekta sa laban. Opisyal na inanunsyo ang resulta bilang tagumpay ni Soo Hwa at nag-ingay ang mga manunood sa pagtataka kung paanong ang isang babaeng nagsanay pa lamang ng isang buwan ay natalo ang disipulo ng White Sword Sect. Masigla niyang iwagayway ang kamay kay Back Li-woo na sumisigaw na siya ang nanalo at tahimik naman siyang pinuri nito at pabirong binanggit na si Yeang ang magbabayad ng hapunan mamaya. Sa gitna ng karamihan, pinagmamasdan ni Wang Bal si Soo Hwa sa entablado na halatang kinakabahan at mabilis ang tibok ng puso.
Nang maglaon ay palihim na inutusan ni So Yuhuan si Wang Bal na lagyan ng lason ang pagkain ni So Hua na isang uri ng pampamanhid na sapat upang pabagalin ang kanyang mga galaw sa laban kinabukasan. Dagdag pa niya at hindi sapat ang matalo lamang at kaya inutusan din niya itong iparating kay Jin Guang, ang marahas na disipulo na baliin ang mga kamay at paa ni So Hua. Mariing tumanggi si Wang Bal at sinabing hindi niya kayang gawin iyon at kaya't sinampal siya ng malakas ng kanyang pinuno. Tinawag siyang hangal at sinabing kung wala siyang talento ay dapat man lang ay mayroon siyang talino. Muli niya itong sinampal at idinagdag na ito ang dahilan kung bakit nalalampasan siya ng kanyang mga nakababatang kasamahan. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Back Li-won na may mapanuyang ngiti at nagsabing tila napakahigpit ng pinuno ng White Sword Sect sa kanyang mga disipulo. Parehong nagulat sina So Yuhuan at Wang Bal sa kanyang pagdating. Ngumiti si Back Li-won at mapanuyang binati sila. Inakusahan siya ni So Yuhuan na bastos dahil nakikialam siya sa usapin ng ibang sekta. Hindi ito pinansin ni Back Li-won at sinabing anuman ang dahilan at masyado raw marahas ang pinuno sa pagtrato kay Wang Bal. Sumagot si So Yuhuan na tungkulin niyang disiplinahin ang kanyang mga alagad at sinabing makialam na lamang si Back Li-won sa sarili niyang sekta. Ngunit sinabi ni Back Li-won na naroon siya dahil may negosyo silang dapat pag-usapan. Nang tanungin kung ano yun ay sinabi ni Back Li-won na ibigay sa kanya si Wang Bal upang sumali sa Heavenly Blaze Sect. Nagulat si Wang Bal at itinuro ang sarili at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Back Li-won at habang nakangiti na sa kanyang palagay ay mas babagay si Wang Bal sa estilo ng kanyang sekta kaysa sa White Sword Sect. Nagalit si So Yuhuan at iniisip na nagkaroon na ng koneksyon si Wang Bal kay Back Li-won at kaya tumanggi itong lasunin si So Hua. Nagmamadaling itinanggi iyon ni Wang Bal. Ngumiti ng bahagya si So Yuhuan at sinabing tinatanggap niya ang alok ni Back Li-won ngunit dagdag pa niya at nakakalungkot daw na basta na lamang isuko ang isang disipulong kanyang pinahahalagahan at kaya iminungkahi niya ang isang simpleng pastahan. Samantala ay biglang nakaramdam si So Hua ng kakaibang lamig at nagtataka kung saan napunta ang kanyang pinuno. Sa isip ng pinuno ay masyado raw siyang may talento upang hayaang mabulok sa isang maliit na sekta at kaya iminungkahi niyang ang mananalo sa paligsahan ay maaaring kumuha ng isang disipulo mula sa not-along sekta na ikinagulat ni Wang Bal. Idinagdag pa niya na ginawa niya lamang ang alok na iyon dahil sayang kung mawawala si Wang Bal at agad namang pumayag si Back Li-won. Sinubukan ni Wang Bal na kumbansihin si Back Li-won na umatras na dahil sumusobra na ang biro ngunit hindi siya pinansin ni So Yuhuan at umalis at iniisip na mawawala na ang nag-iisang disipulo ni Back Li-won. Pagkaalis nila ay pinigilan ni Back Li-won si Wang Bal at tinanong kung alam ba niya kung bakit siya ang pinili. Sinabi niya na hindi siya gumagawa ng mga walang saysay na pangako at hiniling na pag-isipan niya ito ng mabuti. Nagmamadaling nagtanong si Wang Bal kung alam ba ni Lady So Hua ang tungkol sa pastahan. Patuloy siyang kinausap ni Back Li-won at nakangiting sinabing matutuwa si So Hua na magkaroon ng nakababatang disipulo at sayang kung mananatili ang talento ni Wang Bal sa White Sword Sect. Masigla niyang idinagdag na ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay manalo sa pastahan. Lumapit siya kay So Hua at sinabing ayaw niyang maglagay ng presyon ngunit diretsahang tinanong kung kaya ba niyang manalo sa paligsahan. Sagot ni So Hua na gagawin niya ang lahat ng makakaya ngunit pinaalala niyang sinabi rin ni Wan na pantay lang ang tsansa nila. Tumanggo si Back Li-won at sinabing totoo yun ngunit alam niyang kaya niya ito. Ngumiti siya ng may tiwala at sinabing naniniwala siya sa kanya. Samantala at binalaan ni So Yuhuan na ang pinuno ng White Sword Sect at ang kanyang disipulo na si Jin Guang na huwag maging pabaya. Inutusan niya ito na kailangang manalo at wala nang dapat na karagdagang kahihiyan para sa kanilang sekta. Sumang-ayon si Jin Guang sa kanyang utos. Lumapit si Wang Bal at pinayuhan siyang mag-ingat ngunit ngumisi si Jin Guang at sinabing hindi siya magiging kasing pabigla-bigla ni Om. Tinukso pa niya si Wang Bal dahil sa pagtitiwala nito sa swerte ni So Hua na isang baguhan lamang. Buo ang kanyang determinasyon nang sabihin niyang dudurugin niya ang lahat ng huwad na pag-asang iyon. Sa huling entablado ng paligsahan at tinawag ng hukom sina So Hua at Jin Guang upang lumapit sa harap. Kinausap ni Jin Guang si So Hua at binati siya sa pag-abot sa finals ngunit sinabing doon na matatapos ang kanyang swerte. Kalma namang sumagot si So Hua na malalaman lamang nila iyon kapag nagsimula na ang laban. Nagsimula ang duelo at inakala ni Jin Guang na bilang baguhan ay iiwas si So Hua sa direktang labanan. Nakita niya ang ilang pagkakataon upang umatake ngunit labis siyang nagulat nang biglang sumugod si So Hua ng direkta sa kanya. Napilitan siyang harangin ang malakas na atake nito at napasinghap sa gulat. Hindi siya makapaniwala kung paanong mas malakas ang panloob na enerhiya ni So Hua kaysa sa inaasahan niya. Naalala ni So Hua ang paliwanag ni Back Li-won sa kanya na iisipin ng kalaban na mahina ang kanyang panloob na enerhiya. Ngunit pinaalalahanan din siya ni Back Li-won na taglay niya ang Extreme Yin Body isang katawan na likas na nag-iipon ng enerhiya. Patuloy siyang umatake kay Jin Guang. Iniisip niyang may isa lamang siyang pagkakataon. Tumalon siya ng mataas sa ere at ikinagulat ni Jin Guang. Naghanda itong umiwas at agad gumanti ng isang malakas na suntok. Bumagsak si So Hua ng malakas sa lupa. Muling tumayo si So Hua at inamin ni Jin Guang na mas malakas ang kanyang enerhiya kaysa sa inaasahan. Tumindig siya at muling umatake at sumisigaw na siya ay isang baguhan lamang. Naharang ni So Hua ang kanyang atake ngunit dahil sa tindi ng puwersa ay napaatras siya. Napagtanto niyang mas malakas ang kalaban kumpara sa mga nakaharap niya noon.
Nangako si Jin Guang na tatapusin niya ito sa loob ng 10 segundo. Nahihirapan si Zhou Hua at iniisip na hindi siya maaaring matalo sa ganitong paraan. Habang nagpapatuloy ang laban at biglang nag-anunsyo ang sistema na muling na-activate ang kanyang responsibility trait. Ipinaliwanag nito na ang mga katangiang kasipagan at hardship ay nakumpirma at dahil sa responsibility na ang mga ito ay magkakaisa. Bunga ng pagsasanib na ito ay lumitaw ang bagong natatanging kakayahan na tinatawag na Clear Mirror at Still Water. Ipinaliwanag ng sistema na ang kakayahang ito ay nagpapalakas sa pagmamasid at paghusga sa mahihirap at kritikal na sitwasyon. Dahil sa bagong kakayahang ito at naiwasan ni Zhou Hua ang biglaang pag-atake ni Jin Guang ngunit nabitawan niya ang kanyang sandata. Naramdaman niya ang kaba at takot sa malakas na aura ng panganib na nagmumula sa kalaban. Inamin ni Jin Guang ang tibay ni Zhou Hua ngunit may pagbabante sa tinig at tinanong kung kakayanin pa niya ang susunod na hampas. Habang inihahanda niya ang isang makapangyarihan at mapanganib na atake at ipinakita si Zhou Hua na nakahanda ring salubungin ito. Sumugod si Jin Guang at sumisigaw na tapos na ang laban. Tinawag ni Back Li-hun ang pangalan ni Zhou Hua at puno ng pag-aalala. Naalala ni Zhou Hua ang mga sinabi ng kanyang pinuno na naniniwala ito sa kanya. Isang napakalakas na banggaan ang naganap. Labis na nabahala si Back Li-hun at samantalang si Yang ay nanatiling tulala sa gulat. Nakilala ni Zhou Yuhua ang ginamit na pamamaraan at nagtanong sa sarili kung iyon ba ay ang Cold Yin Art. Ginamit ni Zhou Hua ang basic ultimate strike na third form at one point na napalibutan ng malamig na enerhiya ng yelo. Pagkatapos ng atake at naramdaman niya ang pamamanhid sa kanyang kamay, bumagsak siya sa lupa at nabigla si Back Li-hun. Mabilis siyang tumakbo papunta sa entablado at tinawag ang pangalan ni Zhou Hua ngunit pinigilan siya ng hukom at ipinaalala na bawal siyang umakyat habang hindi pa opisyal na tapos ang laban. Sumigaw si Back Li-hun at galit na nagtatanong kung ano ang sinasabi ng hukom at itinuro na tapos na ang duelo. Ipinakita si Jin Guang na nakahandusay sa lupa na walang malay. Nalilito ang hukom ngunit idineklara ang nanalo si Zhou Hua ng Heavenly Bliss Sect. Masayang ngumiti si Zhou Hua kay Back Li-hun. Pinanood ni Zhou Yuhua ng tagpo at puno ng galit at iniisip na ginawang katatawanan ni Back Li-hun ang kanyang sekta. Sa entablado at tinanong ang pagod na si Zhou Hua kung kaya pa ba niyang tumayo. Ngumiti siya at sinabing tinupad niya ang kanyang pangako. Ngumiti si Back Li-hun habang masiglang pumalakpak si Yang at binabati siya sa mahusay na laban. Nagpatuloy ang pagbati ni Back Li-hun at hiniling kay Zhou Hua na magpasalamat din sa mga manunood. Tumayo ang hukom at opisyal na inanunsyo na ang nagwagi sa White Sword Tournament ay si Zhou Hua ng Heavenly Bliss Sect. Lumapit si Back Li-hun sa harap at sinabi sa lahat na bilang pinuno ng Heavenly Sword Sect at nais niyang magsalita ng ilang salita. Ipinahayag niya na pagkalipas ng isang buwan at gaganapin ang opisyal na seremonya ng pagkakatatag ng Heavenly Sword Sect at inimbitahan niya ang lahat ng naruroon na dumalo. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa mga tao. Nagtaka sila kung paano natalo ng White Sword Sect ang isang bagong sekta na hindi pa man lamang opisyal na naitatatag. Pumutok sa matinding galit si Zhou Yuhuang na ang pinuno ng White Sword Sect at sumigaw kay Back Li-hun tinawag siyang hampaslupa at inakusahan na ginamit lamang niya ang paligsahan bilang entablado upang ipahayag ang seremonya ng pagkakatatag ng kanyang sekta. Patuloy ang kanyang paninita at sinasabing itinago ni Back Li-hun ang katotohanang ginamit ng kanyang disipulo ang Cold Yin skill at naglakas loob pa itong magyabang sa harap niya. Nang umabante siya upang umatake at pinigilan siya ng kanyang disipulo na si Wang Bal at hinawakan ang kanyang braso dahilan upang lalo siyang magalit. Galit niyang tinanong ito kung ano ang ginagawa niya. Nakiusap si Wang Bal na kumalma siya. Lalong nag-alab ang galit ni Zhou Yuhuang at inakusahan si Wang Bal na kumampi na sa Heavenly Sword Sect. Naghanda siyang umatake at idineklara ng may matinding galit na ang mga taksil ay kailangang patayin kaagad. Sa matinding takot ni Wang Bal at pinakawalan ni Zhou Yuhuang ang isang makapangyarihang atake patungo sa kanyang ngunit biglang lumitaw si Back Li-hun at hinarang ang atake. Sa malamig na tinig at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Ipinahayag niyang si Wang Bal ay opisyal ng disipulo ng Heavenly Sword Sect at binalaan siyang huwag itong tretuhin basta-basta. Habang kumikislap ang kanyang mga mata na inialok niya na kung hindi kontento si Zhou Yuhuang sa resulta ng paligsahan at maaari siyang makipaglaban sa kanya mismo alang-alang kay Wang Bal. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao. Pinilit ni Zhou Yuhuang na pigilin ang galit at itinulak siya palayo at sumigaw na gawin niya ang anumang gusto niya. Habang papalayo ay sumigaw siya kay Wang Bal at sinasabing kinasusuklaman niya ang kanyang presensya at inutusan siyang maglaho sa paningin niya. Pinisil niya ang kamao sa galit at nangakong hindi niya malilimutan ang kahihiyang ibinigay sa kanya ni Back Li-hun. Habang naglalakad at tinanong ni Back Li-hun si Wang Bal kung mayroon pa ba siyang pagsisisi. Umiling siya ngunit inamin na may pagdududa siya kung kakayanin niyang magsimula muli bilang isang taong kulang sa talento. Ipinatong ni Back Li-hun ang kamay sa kanyang balikat at sinabing isa na siyang mahusay na mandirigma at patutunayan niya ito sa kanya. Labis na naantig si Wang Bal at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang naaalala ang mga insulto ng dating pinuno sa kanya na tinawag siyang walang laman at isang lalaking maganda lang ang mukha. Sa muling pag-alab ng kanyang determinasyon ay nagpasalamat siya at nangakong magsisikap mula ngayon. Biglang nag-anunsyo ang sistema na siya ay opisyal ng naging pangalawang disipulo ng Heavenly Sword Sect. Matapos ang paligsahan, nagreklamo si Yang na si Back Li-hun ang nakakuha ng atensyon dahil sa kanyang anunsyo at kahit na si Zhou Hua ang tunay na nanalo. 2 linggo makalipas sa punong himpilan ng sekta at makikita si Wang Bal na masigasig na nagsasanay sa horse stance.
Hingal na hingal siya sa pagod at tinanong ang kanyang pinuno kung ano pa ang dapat niyang gawin bukod sa horse stance. Sa tabi niya na dumadaan si Soo Hwa at masiglang tumatawa habang tinutokso siya. Pagkatapos ay tumikim siya at sa tono ng isang nakatatandang disipulo at sinabi niyang lagi namang inuuna ng pinuno ang mga pangunahing pundasyon. Sa 2 buwan pa lamang ng kanyang pagsasanay ay pinayuhan niyang huwag siyang mainip at magsanay ng mabuti upang balang araw ay maging katulad niya. Sa 8 taon ng karanasan ni Wang Bal ay napatawa siya ng pilit at sumang-ayon. Ngumiti siya at sinabing may tiwala pa rin siya sa kanyang lakas. Kaya't pabirong sinabi ni Soo Hwa ay kung ganun at kaya mo nang mag-igib ng tubig mag-isa. Tahimik na pinagmamasdan ni Bakliwon ang kanyang bagong disipulo at ipinakita ng sistema ang kanyang profile na si Wang Bal na 21 taong gulang at pangalawang disipulo. Kalakasan na natatanging istruktura ng buto at pambihirang kakayahan sa pag-unawa at pag-absorb ng mga teknik. Kahinaan ay napakababang antas ng chi energy at mabagal mag-ipon ng panloob na enerhiya ngunit maaaring mapunan sa pamamagitan ng matinding konsentrasyon ng espiritu. Natatanging katangian na hindi pa aktibo ay mahiyain at masipag na may disiplina sa sarili. Kumpirmado ni Bakliwon na tumutugma ito sa kanyang mga hinala. Inanalyze niya na ang talento ni Wang Bal ay nakasalalay sa pag-unawa sa mga teknik at matibay na imaheng mental at bukod pa sa kanyang matinding tibay at tiyaga. Habang pinapanood niya itong nakikipagbiruan kay Soo Hwa ay naisip niya ang kanyang mga bagong disipulo na si Soo Hwa at ngayon si Wang Bal at napangiti at kontento sa kanyang matalas na mata sa pagpili ng talento. Tinanong siya ni Yerang kung kumusta na ang mga paghahanda para sa seremonya ng pagkakatatag. Nagpasalamat si Bakliwon at sinabing maayos ang lahat dahil sa tulong nito. Mapagkumbabang sagot ni Yerang na isa lang siyang investor. Ibinahagi niya na dahil sa promosyon sa panahon ng paligsahan at marami raw ang nagpadala ng mensahe ng kumpirmasyon ng pagdalo sa seremonya at bagay na ikinagulat ni Bakliwon. Ngunit agad niyang idinagdag na may kasama sa mga liham ang isang utos mula sa Merm Alliance na labis na ikinagulat ni Bakliwon. Binuksan niya ang pergamino at nabatid na hinihingi ng Merm Alliance ang isang plagiarism review tungkol sa pangunahing kasanayan ng pamilya Bakliwon at bagay na ikinagulat at ikinabahala niya. Sumigaw si Yerang sa inis at tinulig sa ang hindi tamang oras ng pagsusuri na bakit daw ngayon pa na 15 taon matapos ilathala ng pamilya Bakliwon ang teknik na iyon. Ngumiti ng mapait si Bakliwon at iniisip na karaniwan na sa kanyang pamilya ang paggamit ng ganitong mapanlinlang na taktika at nadama niyang nabigo siya dahil maayos na sana ang lahat bago ito nangyari. Ipinangako niya sa sarili na ang martial arts ng kanyang sekta ay bunga ng kanyang sariling karunungan at 15 taon ng pag-aaral at wala ni Kititing na halong teknik mula sa kanyang pamilya. Ngunit napaisip siya na kung papanigan ng Merm Alliance Examiner ang kanyang pamilya ay magiging napakahirap niyang iwasan ang hatol na plagiarism. Si Yerang ay napuno ng takot nang maunawaan niyang kapag nabigo sila sa pagsusuri ay hindi nila maipapasa ang sining at kailangan pa nilang magbayad ng napakalaking kabayaran. Dahil dito, napasigaw siya para sa kanyang pera. Dagdag pa niya at kahit pa magkaroon sila ng muling pagsusuri na mas mahigpit na ang magiging pamantayan. Biglang pumasok si Wong at tinatawag ang pinuno ng sekta. Ipinahayag ni Yerang na kailangan na niyang umalis at kaya agad siyang lumabas at iniwan sina Bakliwon at Wong Pal. Isa sa kanila ang nagsabing malamang ay tatargetin nila ang seremonya ng pagkakatatag. Nagpasya siya na kailangan nilang suriin ang mga pagkakaiba ng mga pangunahing kasanayan ng pinakakilalang mga sekta at sambahayan upang hindi sila makahanap ng butas na maaaring gamiting dahilan ng paratang ng panggagaya. Ngunit nahirapan siya kung paano agad makukuha ang mga pangunahing kasanayang ito. Samantala ay tinawag siya ng kanyang 2 alagad na sina Soo Hwa at Wang at halatang naguguluhan. Tumakbo si Soo Hwa papasok habang sumisigaw ng pinuno ng sekta halatang iritado si Bakliwon at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi nila na may mga panauhin na dumating na labis niyang ikinagulat. Sa entrada ay isang babaeng nagngangalang Chiong-ha ang nagtanong kung totoo bang binili ng kuripot na patriyarka ang ari-arian. Binalaan siya ng kasama niyang dambuhala na si Nam Gangwoo na huwag basta humawak ng anumang bagay bago niya ito patayin. Nang lumabas si Bakliwon at tinanong niya kung sino sila, magalang siyang binati ni Nam Gangwoo at tinawag siya sa dating titulo nito at ang dakilang patriyarka ng Blue Sky Unit. Ipinakilala ang 2 panauhin na si Nam Gangwoo at kasapi ng Great Blue Sky Unit mula sa pamilyang Namong at si Chiong-ha na ang pinuno ng unit. Tinanong niya kung siya na ba ngayon ang pinuno ng Heavenly Sword Sect. Biglang natawa si Bakliwon na ikinagulat ni Soo Hwa at sinabi niyang ang pagdating nila ay maaaring magbago ng lahat. Napaisip siya tungkol sa kanyang pamilya. Samantala ay sa ibang lugar at pinag-uusapan ni Yerang at ng kanyang tagapayo ang sitwasyon. Ayon sa kanya na kung sinuportahan ng makapangyarihang pamilyang Bakliwon ang kahilingang ito at malamang papanig sa kanila ang Merm Alliance. Naisip niyang baka dapat na silang umatras ngunit sumagot ang kanyang tagapayo na hindi kailangang mag-atubili. Ipinaliwanag nito na ang pagsubok na ito ay nasa ibang antas at hindi kasing dali ng insidenteng may kinalaman sa White Sword Sect. Tinawag ni Yerang ang kanyang alalay na si Gaum at inutusan siyang gumawa at magpadala ng liham. Nang tanungin kung kanino ipapadala at ipinaliwanag niyang kung natatakot sila sa impluensya ng Merm Alliance at ng pamilya ay dapat nilang itaas ang antas ng laban. Bahagya siyang ngumiti at sinabi na tingnan natin kung kaya rin nilang hilahin ang Demonic Union sa laban na ito. Sa punong tanggapan ng pamilyang Baekri at may isang lalaki na nagsasalita sa amo ng panlabas na bulwagan na si Bakliwon at sinasabing ginagawa niya ang isang walang kabuluhang hakbang. Lumalabas na kausap niya mismo ang pinuno ng pamilya na ang ama ni Bakliwon.
Tinanong niya kung ano ang punto ng paghiling ng pagsusuri sa di umano'y panggagaya ng pangunahing kasanayan ng isang sektang hindi pa man lang opisyal na nabubuksan at pinaalalahanan siyang pinagbawalan na siyang huwag itong galitin. Tumango ang pinuno at inamin na totoo ang babala ngunit iginiit niyang ang desisyong galitin ito ay mula mismo sa ulo ng pamilya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila. Sinuri ni Siyong ang mga anak ni Kung na ang panganay na si Wana at si Bakery Bakri Woon ay walang interes sa martial arts na mahina at walang talento at habang ang anak na babae na si Sana ay may kakayahan ngunit padalos-dalos at higit sa lahat na isa siyang babae. Kalma lang na tugon ni Bakri Woon na kung walang problema kung babae ang tagapagmana ng pamilya at dahil wala namang patakaran laban doon. Nagalit si Siyong at tinanong kung bakit pinayagan niyang umalis ang batang lalaki na kung hindi ba niya ito pinahalagahan. Ipinaalala niyang ang batang iyon ay may pambihirang talento talino at pag-uugali na walang sinumang utol kung siya ang itatalaga bilang tagapagmana. Tahimik lang na sumang-ayon ang ama. Ipinilit ni Siyong na dapat siyang ibalik at ipakita sa kanya na ang kanyang lugar ay narito at ipaalala na ang kanyang pinagmulan ay sa kanilang pamilya. Ipinahayag niyang ito ay kagustuhan ng konseho ng matatanda at ng panlabas na bulwagan. Sumang-ayon si Baker Kang at sinasabing nagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang ama. Dagdag pa niya na ang pagsubok ay mahalaga sa paglago at kailangan ng kanyang anak na matutunang protektahan ang kanyang sekta. Inutusan niya na iparating sa kanya na saan man siya magpunta na siya ay nananatiling nasa ilalim ng langit ng pamilyang Baekri. Yumuko ang lalaki at nangakong ibabalik si Wana sa pamilya. Nagpalit ang tagpo sa araw ng seremonya ng pagbubukas ng Heavenly Blaze Sect. Nakatayo si Bakri Woon sa tabi ni Yisu na ang Deputy Military Commander ng 3 dibisyon ng Morim Alliance. Pinayapa niya ito at sinasabing walang dapat ipag-alala dahil sa ngayon ay wala pang sektang nakaligtas sa pagsusuri ng panggagaya ng pangunahing kasanayan. Ngunit sagot ni Son na hindi siya nababahala at ipinaabot niyang ibabalik niya ang kanyang pamangkin anumang mangyari. Habang naglalakad at sinabi ni Yu na hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling nito sa kanya at na hindi ba't isa lang naman siyang kamag-anak kahit pa may talento. Sagot ni Xiong ay hindi siya basta kamag-anak lamang. Ipinaliwanag niyang kung nanatili ito at nagsanay sa sining ng kanilang pamilya at siya na sana ang magiging pinakadakilang espadachim ng kanilang panahon. Tinapos niya sa pagsasabing iniwan nga ng bata ang pamilya ngunit ang pamilya naman ngayon ang nangangailangan sa kanya. Tinitigan niya ang nagkakagalak na mga tao sa seremonya at tahimik na nagtanong sa sarili kung paano tutugon si Bakery Bakri Woon sa panawagan ng kanyang pamilya. Sa patio ng seremonya at narinig ang kanyang tinig na nag-uutos na buksan ng mga tarangkahan. Napansin ng kanyang personal na sistema na bumibilis ang tibok ng kanyang puso at pinayuhan siyang huminga ng malalim. Sinabihan niya itong tumahimik at tumalon mula sa bubong ng gusali. Bumagsak siya ng malakas sa gitna ng patio at sumigaw ng buksan ang kalangitan. Nabigla ang mga tao at kabilang sinasayang at Yu na sa biglaang pagdating niya. Tumindig siyang matikas na hawak ang bandila ng kanyang sekta at nagpasalamat sa lahat ng dumalo. Pagkatapos ay formal niyang ipinakilala ang sarili na ako ang pinuno ng sekta ng kalangitang kaligayahan na si Bakri Woon. Nagpatuloy siya at sinabing marami siyang nais sabihin ngunit may isang bagay na dapat munang ayusin bago nila opisyal na buksan ang sekta. Nagpasya siyang linawin ito para sa mga hindi pa nakaririnig ng balita. Pagkatapos ay sumigaw siya ng buong lakas sa harap ng madla at ipinahayag na ang kanyang sekta na ang sekta ng kalangitang kaligayahan ay nangopya ng sining pandigma ng pamilyang Bakri Woon. Nagulat at nagulo ang mga tao at nagtatanong kung bakit niya ito sasabihin sa mismong araw ng kanilang pagbubukas. Ang mga panauhin at kabilang ang mga kapanalig ni Yerang ay nagtataka kung inaamin ba niyang totoo ang pangungopya. Isa sa mga dumalo ang natawa, iniisip na mas kapanapanabot ito kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Yizo kay Bakri Woon Siyong na sumuko na raw ang pinuno ng sekta ng kalangitang kaligayahan at mas madali na ngayon ang kanilang gawain. Ngunit tumingin si Siyong ng matalim at sumagot na tila iba ang kanyang nakikita. Pinagmasdan niya ang kanyang pamangkin at nagtataka kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Nagpatuloy si Bakri Woon sa kanyang nakakagulat na pahayag at sinabing alam niyang naroon ang lupon mula sa alyansang MERM upang magsagawa ng pagsusuri at hiniling niyang lumapit sila. Lumapit sina Bakri Woon na ang Pale Moon Sword at si Yisu na ang pangalawang komandante militar ng alyansa. Binati ng kanyang tiyuhin na matagal na tayong hindi nagkita. Tinanong siya ni Yizo kung ano ang layunin niya at sumagot siya na simple lang ito at nais niyang isagawa ang pagsusuri ng pangungopya rito mismo sa harap ng lahat. Nagulat ang kanyang tiyuhin at tumutol ay sinasabing ang mga pagsusuri at dapat na confidential at hindi binubunyag sa publiko hanggang matapos ang hatol. Pinigilan siya ni Yizo at ipinaalala na naroon ang alyansa para mamagitan at hindi para litisin ang sekta niya. Napagtanto ni Yizo na hindi siya maaaring magmukhang hindi makatarungan sa harap ng ibang mga sekta, kaya't sumang-ayon siyang ituloy ito. Humingi ng pahintulot si Bakri Woon upang magsimula at pumayag si Yu. Ipinakita niya ang isa sa dalawang pangunahing kasanayan ng kanyang sekta na ang Transcendent Strike. Ipinamalas niya ang unang anyo na langit lupa at tao. Napasigaw sa paghanga ang mga manunood sa kanyang galing sa sining pandigma. Tinanong ni Yizo kung ito ba ang sinasabing ginaya sa sining ng pamilyang Bakri. May sumagot na ang pagkakahawig ay nakabatay sa paggamit ng prinsipyong langit lupa at tao. Nagsimulang magbigay ng opinyon ang kanyang tiyuhin na tila ganoon nga ngunit pinatigil siya ni Bakri Woon at sinabing ito rin ay itinuturing na pangungopya sa sining ng pamilyang Nung. Nagpatuloy siya at ipinahayag na lahat ng 23 pangunahing kasanayan ng kanyang sekta ay matapos suriin na kinilalang panggagaya sa sining ng iba't ibang sekta.
Napasigaw si Jesus sa takot at galit at sinasabing kasinungalingan iyon. Kalma siyang sumagot at tinanong kung alin ang hindi totoo. Natarante si Hizo at sinabing walang mga kinatawan mula sa ibang mga sekta upang patunayan ito. Itinaas ni Namgang Musogwe ang kanyang kamay at sinabi at narito ako. Lumapit siya habang nagulat ang mga tao nang makilalang miyembro siya ng pamilyang Nangang. Sumunod si Chiong Haso Janwol at tinaas din ang kamay at ipinahayag na naroon siya bilang kinatawan ng sekta ng Wuong. Kinilala rin siya ng karamihan. Nagtaka si Hizo kung bakit naroon ang mga kasapi ng Great Blue Sky Unit na minsang pinamunuan ng kanyang pamangkin. Ipinaliwanag ni Namgang Wu na nasa malapit sila para sa isang misyon at nabalitaan ang seremonya ng kanilang dating kapitan. Kumpirmado niyang magkahawig nga ang tinutukoy ni Bakli Wun at dahil taglay din ang sining ng kanilang pamilya ang prinsipyong langit at lupa at tao. Kumpirmado rin ni Chongga na ganoon din ang opinyon ng sekta ng Wuong at naglabas siya ng kahon na puno ng mga liham. Ipinaliwanag niyang ang mga liham na ito ay kasama ng kanilang pagpapatotoo ay formal na mga ulat ng hinalang pangungopya mula sa iba pang mga sekta. Ngumiti siya at iniisip kung ang pangunahing sining ng pamilyang Becky ay masasangkot na rin sa isyu ng pangungopya. Sumigaw si Bakli Siyong na kasinungalingan iyon. Tinuligsa ni Namgang Wu ang kanilang loika na kung ang pagkakahawig sa prinsipyong na langit at lupa tao ay agad na panggagaya at hindi ba't ganoon din ang ipinipilit ng pamilyang Bakli. Napagtanto niya ang alang-ineng sitwasyon ay natakot sa isiping ang mismong kumiteng nagsusuri ay gumagawa ng maling paratang. Galit na sumigaw si Hisu at anong sinabi mo? Habang inilalabas ni Bakery One ang isang nakasulat na dokumentong nagpapatunay ng pagkakahawig ng mga kasanayan at nilagdaan ng kasalukuyang kapitan ng Blue Sky Unit na si Moy Ong-hyun. Lalong nag-apoy sa galit ang kanyang tiyuhin at nanginginig habang sumisigaw na hayop ka. Tinanong siya ni Hizo kung paano niya napatunayan ang lahat ng paratang na ito laban sa 23 sekta at sarkastikong tinanong kung isinulat ba niya ang kanyang pangunahing teknik at ipinadala sa pamamagitan ng mga liham. Sumagot si Bakery One na nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin at oras na ngayon para sa Pale Moon Sword na ang titulo ng kanyang tiyuhin na magbigay ng kanyang tugon. Napaisip siya na nasa alanganin ng kanyang tiyuhin. Sa oras na aminin nito ang pangungopya ay pati ang kanilang sariling pangunahing teknik ng pamilya ay medadami sa usapin ng panggagaya laban sa 23 sekta. Naisip niya kung handa ba talagang isugaw ito ng kanyang tiyuhin. Si Siyong na nanginginig sa galit ay nagsabi kung ito na ba ang lahat ng kaya niya. Sa silakbo ng damdamin at umatake siya gamit ang kanyang espada. Napasigaw sina Namgang Wu at Chiong-ha at tinatawag siyang guro ngunit pinigilan sila ni Bakli Wun. Nasalag niya ang atake ng kanyang tiyuhin at sinabing ito ay usaping pampamilya. Inakusahan siya ng kanyang tiyuhin na hindi pa rin nakakalimot ng hinanakit at patuloy pa rin may galit sa pamilya. Sumigaw siya pabalik na ang kanyang tiyuhin ang may kinikimkim na sama ng loob. Tinuligsa niya ito at tinatanong kung sinusubukan ba niyang sirain ang kanilang pamilya dahil hindi sila naghiganti para sa kanyang ina. Idinagdag pa niyang naiintindihan niya kung itinuturing nitong kahabag-habag ang kanilang pamilya dahil hindi nila naprotektahan ang kanyang ina. Pero kung sisirain nito ang pamilya dahil doon ay gagawin niya rin iyon. Sumugod siya para sa isang malakas na kontra-atake na nagpasuray sa kanyang tiyuhin na napaatras at umubo ng dugo dahil sa lakas ng tama. Tumayo siya sa harap nito at mariing sinabi na wala siyang balak itanggi ang kanyang pinagmulan. Inamin niyang magsisinungaling siya kung sasabihing wala siyang galit sa kanyang tiyuhin ngunit halos nawala na ang karamihan sa galit na iyon. Galit na tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung bakit hindi na lamang siya bumalik. Ipinaliwanag ni Bakli Wun na bilang pinuno ng sekta ay kailangan niyang palakasin ang sarili at naiba na siya ngayon sa lalaking tumakas noon mula sa pangunahing pamilya. Tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung gaano niya sa tingin tatagal at binalaan siyang ang mga maliliit na sekta tulad ng sa kanya ay walang laban kung pipiliing gipitin sila ng pangunahing pamilya. Sumagot siya na handa siyang makipagbanggaan anumang oras at gaya ngayon. Nabalik sa kanyang alaala ang kabataan niya at noong nagsasanay siya kasama ang kanyang tiyuhin at masiglang sumisigaw ng tiyo, habang ipinagmamalaki na nagawa niyang harangin ang isa sa mga palo nito. Natawa noon ang kanyang tiyuhin at tinawag siya sa palayaw at sinasabing maghanda ka sa susunod. Bumalik sa kasalukuyan at tinawag niya ang kanyang tiyuhin na nakahandusay sa lupa ay sinabing bilang pinuno ng sekta ng Kalanggitang Kaligayahan na ang kanyang pangunahing teknik at sining pandigma ay hindi kinopya mula sa kahit anong sekta. Ngunit bilang pamangkin mula sa pamilyang Baekri at nakiusap siya na maghintay lamang ng kaunti pa at nangakong ipapaliwanag niya ang lahat balang araw. Ngumiti ng bahagya ang kanyang tiyuhin. Tumayo ito at opisyal na ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ako si Becky Changwol na ang panlabas na pinuno ng pamilyang Becky at nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng pamilya. Ipinahayag niya sa harap ng lahat na ang sekta ng Kalangitang Kaligayahan ay hindi nangopya ng sining pandigman ng pamilyang Becky. Sumabog sa hiyawan at palakpakan ang mga tao. Sa gitna ng madla ay isang taong nakasuot ng maskara ang ngumiti at iniisip na handa sana siyang makialam kung naging masama ang kalalabasan. Ngunit mukhang hindi na kinailangan ni Bakli Wun ng tulong at pinuri niya si Hirang sa mahusay nitong pagpili ng tao. Samantala ay lumitaw si Gaom na isang alagad ng guro ng silid ng dilaw na dragon at sinaway ang nakamaskarang lalaki ay sinasabing tumahimik na siya. Ninas ang katulong at nagrereklamo na naglakbay pa siya ng malayo pero sabay humanga sa palasyo at nagtatanong kung ito ba ay isang banal na sandata o isang pambihirang artifact. Ngumiti ang nakamaskarang lalaki, si Seido Ryan Ju na pinuno ng Demonic Union at sinabing mas kawili-wili pa si Bakli Wun kaysa sa inaakala niya. Ipinahayag niyang aalis na siya at naglaho sa mga anino.
Pinagmasdan siya ni Gaom habang papalayong iniisip na ito ang una niyang naging kasosyo sa negosyo. Pagbalik sa punong tanggapan ng sekta ng kalangitang kaligayahan at nagulat si Soa at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ipinakita ng tagpo na 3 araw na ang lumipas mula sa seremonya ng pagtatatag at habang nagwawali si Wong Pal sa patio ay nagrereklamong wala pa rin ni isang taong gustong sumali sa sekta. Pinipilit ni Back Li-woon na maging kalmado ngunit ganoon ang tindi ng pagkakapit niya sa kanyang panulat na halos ito'y mabali at kaya pinagsabihan siya ni Soa. Napansin ng sistema na pabago-bago ang tibok ng kanyang puso. Nagmuni-muni siya kung paano makakakuha ng mga bagong disipulo at napagtantong kailangan nito ng mataas na reputasyon o tiwala mula sa komunidad sa paglipas ng panahon. Isinaalang-alang niyang ipadala si Wong Pal para maghanap ng negosyo ngunit nagbago ng isip at iniabot kay Soa ang isang dokumento upang ipadala sa Hawon Trading Company. Nang tanungin siya ni Soa kung ano ang laman nito at sinabi niyang ito ay isang paraan para makakuha ng mga disipulo. Lumabas na ang dokumento ay isang kahilingan ng pakikipagtulungan sa Training Institute ng Merm Alliance. Lumipat ang tagpo sa opisina ng ikalawang Deputy Commander ng Merm Alliance at kung saan iniulat ng kanyang katulong na nagpadala ng pagtanggi ang mga nagsasanay sa Hall of Strength upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Ang komandante ay nagtanong ng dahilan at ipinaliwanag ng kanyang katulong na malapit na ang paligsahan sa pagtatapos ng pagsasanay sa sining ng pakikidigma at nararamdaman ng mga nagsasanay na hindi patas ang proseso ng pagsasanay. Ipinaliwanag niya na hinahati ng alyansa ang mga nagsasanay sa 2 grupo na ang bulwagan ng lakas at para sa mga maliliit na sekta at malalayang grupo at ang bulwagan ng kabutihan at para naman sa mga malalaking sekta, kilalang pamilya at prestihiyosong pinagmulan. Nagkomento si Komandante Jagal-ong na karaniwan ay patas ang laban kapag mula sa bulwagan ng lakas. Ngunit nilinaw ng katulong na ang pangkat mula sa bulwagan ng kabutihan ngayong taon ay lubhang malalakas at natalo na ang bulwagan ng lakas ng 3 beses sunod-sunod. Dahil dito at sobrang beba ng kanilang moral. Dagdag pa niya at sinusubukan nilang kumbansihin ang pinuno ng bulwagan ng lakas ngunit tila lihim itong sumusuporta sa pagtanggi ng mga nagsasanay. Napagtanto ni Jagal-ong na matapos matalo ng 3 taon at gusto ng pinuno na mailigtas ang kanyang dangal. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang kalapating mensahero na may dalang sulat. Pagkabasa nito ay iniutos ni Komandante Jagal-hui sa kanyang katulong na tipunin ang lahat ng nagsasanay sa bulwagan ng lakas at ipinahayag na magpapatuloy ang pagsasanay ayon sa schedule. Sa kabundukan malapit sa Hyeong County at makikita ang mga nagsasanay na puspusan ng practice. Isa sa kanila ay biglang nagising na si Sean Wukang at hingal na hingal sa kanyang higaan. Napaisip siya bilang isang nagsasanay mula sa bulwagan ng lakas at tinanong ang sarili kung hanggang kailan siya magdadala ng kahihiyan. Bumangon siya sa gabi at nadatnan si Sean Munchchok na nagsusulat. Sinabihan siya nitong hindi pa niya oras at dapat ay maging mas matatag muna siya. Hindi makatulog si Kang kaya tinanong niya kung may kakaibang nangyayari. Humingi siya ng tawad at inamin na kasalanan niya ang kasalukuyang sitwasyon na siya ang nag-udyok sa pagtanggi sa pagsasanay. Naniniwala siyang tinuring ito ng alyansa bilang isang hamon at kaya't ipinadala sila bilang parusa sa isang di kilalang sekta na ang Bakery One Sect. Sagot ng kasama niya ay wala na ring magagawa at kung hindi nila pinagkakatiwalaan ang sekta at maaari nilang pilitin ang pinuno nitong si Back Li-woon na igalang ang kanilang opinyon. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na ng pagbabago ng bantay at kaya dapat na siyang matulog. Bigla silang napatayo ng alerto at sumigaw si Chuck na sino yan. Lumitaw sa harap nila si Back Li-woon na ipinakilalang pinuno ng Heavenly Blaze Sect. Ipinahayag niyang sisimulan na niya ang pagsusulit sa pagpasok sa sekta. Ipinaliwanag niyang simple lang ang patakaran at kailangan lang ng isa sa kanila na matagumpay na makatawid sa pasukan ng gusali ng kanyang sekta. Pagkarinig nito ay sumigaw si Kang upang ihanda ang lahat ng kasapi ng bulwagan ng lakas sa labanan. Mabilis na umatake si Bakery One at sa isang iglap lamang ay natalo si Kang na ikinagulat ni Chuck. Tinawag ni Chuck ang pangalan ng kasama niyang bumagsak sa lupa. Dinagdagan pa ni Bakery One ang kondisyon ng pagsusulit na kailangan nilang makatakas mula sa kanya ng ligtas. Samantala ay malapit sa bundok Huong sa Hubei Province at nag-uusap ang ilang tao tungkol sa mga nagsasanay mula sa bulwagan ng lakas. Isa sa kanila ang nagsabi na ang lugar ng kanilang pagsasanay ngayong panahon ay isang bagong sekta na walang nakarinig kailanman. Isang binata ang nagsabing hindi siya interesado dahil wala naman itong saysay at sinusubukan lang ng Merm Alliance na panatilihin ang balanse. Tumanggi naman ang isang dalaga sa ideyang iyon at sinasabing pare-pareho lang ang lahat at hindi mahalaga kung sino ang tagapagturo dahil tiyak siyang mananalo sa tournament. Sa isang flashback ay makikita ang batang babae noong bata pa siya na tinatawag ang kanyang kuya at nagtatanong kung saan ito pupunta. Umiiyak siyang pinapanood itong umalis. Bumalik sa kasalukuyan at ipinakilala siyang si Mogyung-gwan Baekri na anak ni Baekri at nakababatang kapatid ni Baek Li-woon. Nangako siya sa sarili na hindi siya matatalo hanggat hindi niya nalalaman kung bakit iniwan sila ng kanyang kapatid. Balik sa lugar ng pagsasanay ni Baek Li-woon at umatake siya sa mga nagsasanay. Pinagmamasdan niya ang kanilang laban at sinabing hindi naman masama ang antas nila. Tumakbo si Chuck upang tulungan ang bumagsak na kasama at tinanong si Baek Li-woon kung bakit niya sila inaatak kung siya ang pinuno ng sekta. Ngumiti si Baek Li-woon at sinabing iyon ang estilo niya ng pagtuturo ay kailangan niyang makilala silang lahat bago magsimula ang tunay na pagsasanay. Ipinaalala ni Chuck ang patakaran ng pagsusulit at isa lang ang kailangang magtagumpay at tinanong kung ano ang mangyayari kung mabigo sila.
Habang umaatake at sumagot si Bakliwon na kung hindi nila kaya ang simpleng pagsusulit na ito at hindi na kailangang ipadala pa sila sa tournament ng sining ng pakikidigma. Ipinaliwanag niyang balak niyang itali ang lahat ng mabibigo at ikulong sa imbakan hanggang matapos ang mga laban na ang pinakamatinding kahihiyan para sa isang mandirigma na matalo ng hindi man lang nakalaban. Sumigaw si Chuck na maghintay siya ngunit nagpatuloy ang laban. Biglang lumitaw si Kang at hinarang ang atake ni Bakliwon. Ngumiti si Chuck at buong tapang na tinanong kung ang pagkatalo kay Bakliwon ay katumbas ng pagpasa sa pagsusulit. Tinanggap ni Bakliwon ang hamon at sinabing sige umatake kayo. Sabay nilang inatake si Bakliwon at sinabi nito na magandang desisyon iyan. Ipinapakita ng eksena ang marahas na labanan at ang mga sigaw ng sakit ng mga kalahok. Ipinaliwanag niya na maganda sana ang naging desisyon nila kung hindi lang siya ang kanilang kalaban. Makikita si Kang na labis na nabigla. Nakatayo siya sa harap ng mga baguhang mandirigma na halatang dahadaw sa laki. Tinutuya niya sila at tinatanong kung saan napunta ang kanilang dating tapang at kung bakit sila natataranta dahil lang sa isang simpleng kabiguan. Tumayo muli si Cyan Agang at muling umatake na siyang pinuri ni Bakliwon ng salitang magaling. Inanalisa niya ang pag-atake nito at napansin niyang bagamat puno ito ng sigasig at matigas at dilikas ang mga galaw nito. Mula sa likuran ay biglang sumugod si Yun upang siya'y atakihin ng pasurpresa. Mabilis siyang umilag at tumira ng sipa patungo sa kanyang ngunit huminto bago nito tuluyang mapugutan ng ulo si Yun. Napansin niya na mabilis magbasa ng sitwasyon si Summon Chuck at tila nakaranas na ng totoong labanan. Patuloy niyang hinaharang ang mga pag-atake at iniisip na sobrang tensyonado ang lahat dahil sa takot. Nagpatama siya ng isang malakas na kontra-atake kay Chuck at dahilan upang ito'y mapasigaw sa sakit. Napagpasyahan niyang lubos na nabigo ang grupo sa paggamit ng kanilang bilang laban sa kanya. Tinutok niya ang pansin kay Cyan Agang at pinuna ang pag-aalinlangan sa mga galaw nito at sarkastikong tinanong kung nag-aalala ba itong masaktan siya. Idinagdag pa niyang may pang-uwiyam na paano niya ako masasaktan sa ganitong kainahinang antas ng kasanayan ngunit sa isip niya at inamin niyang sinakang na Chuck at yun ang may pinakamatinding potensyal sa grupo. Nagpasya siyang pukawin ang damdamin nila. Ipinahayag niya ang matinding pagkadismaya sa kanila na kung paanong naging magulo at walang direksyon ang grupo sa harap lamang ng isang hindi inaasahang kalaban. Sinabi niya na totoo marahil ang mga chismis na pinamumunuan sila ng diwan ng pagkatalo at bagay na ikinagalit ni Kang. Nagsalita si Chuck at binuo ang isang plano at siya raw ang bahala sa depensa at naniniwala siyang sinasadya ni Bakliwon na tapatan lang ang antas nila. Kung magsasanib silang tatlo kasama si Dan Ryun at makakagawa sila ng pagkakataon. Kapag nakita ni Kang ang pagbubukas at siya ang sasalakay at si Yun ang tatapos. Napansin ni Bakliwon na tila seryoso na silang ngunit sabi niya huli na kayo at sabay bulalas ng mabilis na pag-atake. Tinayra niya si Cyan Agang na halos hindi makagalaw sa gulat. Isang malakas na sipa ang ibinigay niya rito at dahilan upang lumipad ito palayo. Samantala at sinamantala ng iba ang pagkakataon at lumapit mula sa magkaibang direksyon. Nakatayo siya sa gitna habang sila ay nagugulat sa kanyang bilis. Nakita niyang sabay-sabay nang umatake ang mga baguhan na sina Chuck at Yun ay tumira ng magkatuwang ngunit madaling na block ni Bakliwon ang mga ito at pinaikot niya ng sipa at dahilan upang lumipad silang pareho at mapasigaw sa sakit. Bumagsak sila sa lupa. Galit na sumigaw si Kang at napagtatanto na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang pagiging kampante sa isang dalubhasa na ang paniniwalang hindi ito susugod ng seryoso. Kinumpirma ito ni Bakliwon na hinawakan siya at tinawag silang hangal sa pag-aakalang hindi niya gagamitin ang buong lakas niya. Inihagis niya ito sa lupa at muling naghayag ng pagkadismaya at sinabing umaasa siya na may kahit kaunting talento man lang sila. Pumutok ang mga kamao niya at sinabi na tapos na ito. Nakakalungkot pero pangako ay pangako at tinutukoy ang pagkakakulong sa kanila. Biglang umatake si Sean Wuang kay Bakliwon gamit ang pulang enerhiya na ang Blood Sword Technique na ikinagulat ni Bakliwon. Nasalag niya ito at napansing pamilyar ang martial art na iyon. Nakilala niya itong galing sa Unorthodox faction at partikular sa DH Great Serpent Sword Hyonggo Kang Pants. Naisip niyang handa itong isugal ang buhay para sa pagsasanay kaya inutusan niya itong ipakita ang buong lakas. Mabangis na sumugod si Sean at sinalag ni Bakliwon ang napakalakas na atake at naramdaman ang pamamanhid sa mga kamay. Namangha siya at naisip na ang batang ito ay napagtanto niya ang pambihirang talento nito at natawa habang nag-aanunsyo ang kanyang system na tumaas ang kanyang excitement meter sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Sa isip niya ay sabik niyang inisip at gusto ko ang batang ito. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at tinutokso ito at iyon lang ba ang kaya mo? Nagising siyang hinihingal at nasa isang kama sa loob ng silid. Nagtaka siya kung nasaan siya at kung ito ba ang punong tanggapan ng Heavenly Bliss Sect. Naalala niyang labis siyang nagpagod kahapon at nawalan ng malay. Dumating si Wan Jin at nagtanong kung gising na si Master Sean Wuang. Nakilala niya ito. Kinabahan siya sa loob at natatandaan niyang ginamit niya ang Blood Sword Technique ng Unorthodox faction sa harap nito at natakot na baka napansin nito ang pinagmulan niya. Patuloy siyang kinabahan at iniisip na delikado ito at baka mapatawan siya ng kamatayan bilang especially iya bago pa man mangyari ang matagal niyang inaasam na labanan laban sa Mogyong Martial School. Sinabi ni Wan Jin na oras na ng pagtitipon kaya't dapat na silang umalis at sumang-ayon siya at bagaman kabado. Habang naglalakad ay naisip niya kung bakit hindi binanggit ni Wan Jin ang nangyari. Iniisip niyang baka hindi napansin ng pinuno ng sekta ngunit naaalala niyang kakaiba ang ekspresyon nito nang tingnan siya. Tiyak siyang napansin ito at nakilala pa ang enerhiya ng kanyang espada at pati ang pangalan ng kanyang guru na ang Great Catastrophe Sword.
Patuloy siyang naglalakad na litong-lito at iniisip kung bakit hindi siya isinumbong ng pinuno ng sekta bilang especially iya mula sa unorthodox faction at kahit na kaya naman nitong gawin iyon. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang binabalak ng pinuno. Pagdating nila sa training ground at sinalubong sila nito ng isang misteryosong ngiti. Makikita si Kang na napatingin sa kanya nang may pagkabigla na nakumpirma ang kanyang takot na alam nito ang kanyang lihim. Ipinahayag ng pinuno na lahat sila ay pumasa sa unang pagsusulit at binanggit na 5 sa 15 ang nagtagumpay na mas marami kaysa sa inaasahan niya. Nabigla si Sean Wuang nang mapagtantong ang grupo lang nila ang natira. Ipinakita ang 5 nakapasa na sina Orang, Dan Ryan, Wan Jin, Man Chok, at ang huli ay si Wu Gangkang. Ipinaliwanag ni Bakli Wu ang susunod na yugto ng kanilang pagsasanay at sa loob ng 15 araw na makikipaglaban sila bawat isa sa kanyang mga disipulo isang beses sa isang araw at dapat gamitin ang natitirang oras sa pag-aaral at pagpino ng kanilang mga teknik. Inutusan niya ang kanyang disipulo na si Soho na ipamigay ang mga kagamitan. Inabot nito sa kanilang mga kasamahan ng mga sandatang yari sa kahoy at kinumpirmang iyon mismo ang uri ng sandatang ginagamit niya. Habang bitbit ang set ng mga sandata at sinabi niyang kunin ng lahat ang kani-kanilang piraso. Pagkatapos at ipinakilala niya ang sarili at sinabi na siya ang magiging sparring partner nila sa panahon ng pagsasanay ayon sa utos ng pinuno ng sekta. Kinumpirma ito ni Bakli Wu at hiniling sa kanila na magpakilala rin at magkaunawaan. Nagpakilala ng medyo alanganin si Wang Pal na ang pangalawang disipulo. Biglang sumabat si Moon Chok at sinabing sayang lang ang oras sa pagpapakilala at iminungkahi na magsimula na agad sila sa laban. Buong sigla namang pumayag si Sohua at nagmungkahi pa na maglaban sila ng 5 laban sa 2 na sila 5 laban kina Sohua at Wang Pal at upang makatipid ng oras. Nabigla ang lahat sa suhestyong iyon. Lalong nakakagulat at pumayag si Wang sa ideya. Ngumiti si Baek Kriwan nang may pagmamalaki at iniisip na ipinagmamalaki niya si Sohua at sumang-ayon din siya. May halong pang-uuyam na puna ni Chok ang labis na kumpiyansa ng dalawa. Sinabi niyang siya na lang ang lalaban at pinakiusapan ang 4 niyang kasamahan na manood na lamang. Idineklara niyang magsisimula na ang spar at sa isip ay tiniyak na bagamat natalo sila ng Magyong Martial School sa loob ng 3 taon at hindi sila tatalunan ng isang di kilalang sekta. Mabilis siyang sumugod kay Sohua at sabay sigaw na tatapusin niya ito agad ngunit mas alag ni Sohua ang kanyang sibat. Patuloy siya sa pag-atake at sinasabing hindi pa siya tapos at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na tira at kumbinsidong ang susunod niyang hampas ang magiging pangwakas. Ngunit biglang nag-activate ang natatanging katangian ni Soho na clear mind at naikinagulat niya nang bigla nitong maagaw ang kanyang sibat. Pinakawala ni Soho ang aura ng cold yin art at dahilan upang mamuti at magyelo ang sibat ni Chok habang siya'y napasigaw sa pagkabigla. Ngumiti si Soho at nagbiro at sinabing medyo masasaktan ka rito, bago siya sumugod at tinamaan ito ng makapangyarihang atakeng nagyayelo. Sumigaw si Sean Wukang ng pangalan ni Chok habang pinapanood ang pag-atake. Pagkatapos ng pagkatalo nito at inimbitahan ni Soho ang natitirang mga baguhan na sabay-sabay siyang atakihin. Sumugod si Wan Jin at sabay sigaw na ako si Wan Jin at hindi yung ibang ngunit nasa alag ni Soho ang atake. Namangha ito sa ganda ng kanyang depensang posisyon at pinuri ang sipag ng kanyang pagsasanay. Nahihiyang nagpasalamat si Soho ngunit binalaan siya ni Wan Jin na hindi magiging madali ang susunod na tira. Inatake niya ito ngunit biglang sumabat si Wong at hinarang ang hampas at ikinagulat ni Soho. Ngumiti si Wong at idineklarang siya naman daw ang susunod. Ipinakita ng eksena ang kanyang pag-atake kay Wan Jin ngunit may biglang dumating at pinigilan ang kanyang kamay gamit ang letigo. Kinilala ni Ryan ang lakas nila at idineklara na mula ngayon ay gagamitin na nilang lahat ang kanilang buong lakas. Sabay-sabay silang 5 na sumugod upang umatake ngunit na-block ni Soho at Wong ang lahat ng sabayang tira nila. Sumigaw si Wukang sa galit at hindi makapaniwalang nahihirapan sila laban sa isang di kilalang sekta. Napansin ni SOA sa pagkagulat na nasugatan sa braso si Wong Pal dahil sa atake ni Kang. Ipinakita sa eksena si Wong Pal na sumisigaw habang ginagamit ang lakas ng katawan upang hilahin ang letigo ni Ryan. Hinailan niya ito ng buong puwersa at dahilan upang mapalapit si Ryan at napasigaw ang kanyang mga kasamahan sa pag-aalala. Inihagis niya ito patungo kay Kang at parehong bumagsak at natalo ang dalawa. Matapos maipatumba ang 4 sa kanila, hinarap ni Soho si Orion na ang natitirang nakatayo at sinabi na tapos na ang laban. Tinanong niya kung nais pa ba nitong magpatuloy. Tinitigil ni Orion ang mga natalong kasamahan at namangha at 5 silang ngunit hindi man lang sila nanalo. Ngumiti si Bakery One at idineklara na tila tapos na ang lahat. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng impormasyon na si Soho ay isang buwan pa lang nagsasanay sa formal na martial arts. Ngumiti si Soho at Commandant sa kanila habang lahat ay napamulagat sa pagkagulat. Tahimik na naisip ni Kang kung anong uri ng pagsasanay ang kayang magpalakas sa kanya ng ganito sa murang edad. Muli silang hinarap ni Bakli Won at sinabi na mula ngayon ay dapat silang maghanap ng mga coordinated techniques at mga galaw na maaaring isagawa ng 2 o higit pang kasamahan ng sabay. Ipinaalala niya na noong siya ay nasa Muran Martial School at ang ganitong taktika ang naging susi ng kanilang tagumpay. Idinagdag niya na ang aral na ito ay dapat tumatak lalo sa kanila ay matapos nilang matalo ng Magyong Martial School sa 3 sunod na taon. Ipinaliwanag niyang upang magtagumpay dito at dapat nilang pagkatiwalaan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasama at sapagkat mula sa tiwalang iyon mabubuo ang matatag na kumpiyansa at higit na lakas ng bawat isa. Tinapos niya ang pagsasanay sa araw na iyon at sinabi sa kanila na magpahinga at sabay-sabay silang nagpasalamat.
Pagkatapos ng pagsasanay at tinawag niya si trainee Sean Wugang para magpaiwan. Halatang kinakabahan ito sa pagkakasaman sa kanya. Habang umaalis ang ibang mga trainee at nagbibiruan at pinupuri ang kani-kanilang kakayahan at inaktibo niya ang sound barrier sa pamamagitan ng kanyang personal system upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap. Ngumiti siya at sinabi na naging matalino na ito at dahil agad nitong nahulaan ang dahilan kung bakit siya pinatawag na habang naguguluhan naman si Wugang. Sinabi niyang ipagpapatuloy nila ang usapan nila kahapon. Nilapitan niya ito habang napapaligiran ng asul na aura at hayagang ibinubunyag na alam niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Tinanong niya kung bakit ang batang pinuno ng Blood Sword Sect at isa sa mga haligi ng Unorthodox faction ay nagpapanggap bilang disipulo ng Muran Martial School. Hiningi niya ang isang maayos na paliwanag at binalaan ito tungkol sa magiging kahihinatnan kung hindi siya magbibigay ng isa. Inulit niya ang tanong ng mariin na labis na ikinatakot ni Wugang. Nanginginig ito at naisip ang tumakas ngunit nahulaan niya ang galaw nito at pinigilan siya sa isang mabilis na kilos. Malamig niyang sinabi na wala itong opsyon para tumakas. Muling hiningi ang sagot sa huling pagkakataon kung bakit ito naruroon. Nag-flashback ang eksena 5 taon na ang nakalilipas sa Blood Sword Sect. Ipinakita si Wugang na sinasaway ng kanyang guro dahil sa pagbali ng braso ng isang walang laban na kalaban. Inutusan siyang tumayo. Galit na galit ang kanyang guro at nagtatanong kung bakit hindi niya tuluyang pinutol ang braso ng kalaban o winasak ang mga litid nito para hindi na ito muling makapaghawak ng espada. Ipinaalala nito na siya ang batang pinuno ng Blood Sword Sect na isang posisyong dapat katakutan ng lahat ng sumusunod sa landas ng Unorthodox at tinanong kung hanggang kailan siya patuloy na mabibigo. Pagkatapos ay nagbigay ito ng nakakagulat na utos na patayin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na siyang nakatatandang disipulo ng sekta. Ipinaliwanag nitong nakikipaglaban ito sa harapan laban sa Muram Alliance at iniutos sa kanya na patayin ito at sa pamamagitan man ng pagbaril sa likod o sa pamamagitan ng panlilinlang bilang traidor. Nang tangkain niyang tumutol na sumigaw ang kanyang guro na ang maliit na awa ay maaaring magdala ng paglipol sa buong sekta at iyon ang kahulugan ng paglakad sa landas ng Unorthodox. Binalaan siya ng guro na kung makaramdam siya ng kawalang katarungan at iuutos niya sa kanyang ate na siya naman ang pumatay dito. Pinagbantaan siyang huwag tumakas o magpakamatay at dahil siya mismo ang guro ang papatay sa kanyang ate kapag ginawa niya iyon. Sinabi niyang ang tadhana ni Wugang ay patayin siya at manahin ang sekta at kung tatanggi ito ay papatayin niya ang lahat ng nasa paligid nito. Idineklara niyang ang tanging landas na natitira ay ang pagpatayan silang magkapatid. Luluhod si Wugang na talunan at idedeklarang susundin niya ito. Sa kasalukuyan at naaalala niya ang desisyong magpanggap bilang especially iya sa loob ng Muram Alliance at patayin ang kanyang ate. Habang kaharap niya si Bakliwon at iniisip niyang kailangan lang niyang magpaliban ng oras hanggang makahanap siya ng pagkakataong makatakas sa mata ng kanyang guro. Sumigaw siya at umatake ng ubos na ang lakas at gamit ang Blood Sword technique laban sa kanya. Madaling hinarang ni Bakliwon ang atake at ngumiti. Sinabi nitong kulang siya sa kakayahang suriin ang lakas ng kalaban ngunit maganda ang desisyong sumugod. Hinimok siyang ipakita ang tunay niyang lakas. Sumigaw si Wugang na ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin. Itinuloy ni Bakliwon ang laban at sinabing narito siya upang mag-ensayo at hindi niya maipakita ang tunay niyang lakas gamit ang mga teknik ng Orthodox path. Hinikayat niya itong patunayan ang sarili at sinasabing kung ilalabas niya ang tunay niyang kapangyarihan na magiging mas madali ang paparating niyang laban sa Mugyong Martial School. Napagtanto ni Wugang na ibang antas na ito ng labanan kumpara sa entrance test. Ramdam niya ang panganib at alam niyang kung magpapabaya siya kahit sandali ay mamamatay siya. Sumugod siya habang sumisigaw at gamit ang Red Blood Sword technique. Muli itong hinarang ni Bakliwon at nagsabing mas mabuti iyon kaysa sa paggamit ng Orthodox techniques ng may pag-aalinlangan. Sinabi niya nang nakangiti na hindi talaga ito bagay sa landas ng Unorthodox arts at dahil hindi yun tugma sa kanyang likas na pagkatao. Galit na tinanong siya ni Wugang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang mga teknik ng Killing Sword ay nangangailangan ng pusong handang putulin ang kahit sino o anuman sa daan at hindi iyon para sa kanya. Sumigaw si Wugang na ano bang alam mo sa akin? At naalala ang mga salita ng kanyang guro tungkol sa landas ng Unorthodox. Patuloy ang pagsusuri ni Bakliwon at sinasabing ang kanyang espada ay nag-aatubili at walang tunay na diwa ng pakikipaglaban. Sumigaw si Wugang na tigilan nitong umakto na parang kilala siya. Inatake siya ni Bakliwon at sinasabing itinatago niya ang tunay niyang sarili ngunit ang espada niya ay nagtataksil sa kanya. Habang nakaluhod at tinanong siya ni Bakliwon tungkol sa katotohanang hinahanap niya. Sumigaw ito nang may galit at nagtatanong kung may saysay pa ba iyon sa mundong ang lahat ay pumapatay o pinapatay. Tumugon si Bakliwon sa pamamagitan ng tanong na bakit mo dala ang espada at nag-atubili siya at bago sumigaw at dala ko ang espada para sa. Ngunit bago niya matapos at sumabog ang enerhiya sa pagitan nila, lumuhad siya na hingal at sa wakas ay sumagot siya na dala ko ang espada dahil may dahilan akong maging mas malakas. Naalala niya ang kanyang ama na si Sean Wuyang at hindi isang dakilang mandirigma ngunit isang taong may dangal na lumaban at nanindigan sa larangan ng digmaan kahit tumakbo na ang lahat at nanatiling tapat sa kanyang sarili. Inamin niya na ang pagkamatay ng kanyang ama ay patuloy pa ring nagpapuno sa kanya ng puot ngunit wala siyang nagawa noon. Napagtanto niya na kung kumilos siya ng padalos-dalos ay mamamatay din siya ng walang saysay. Kaya't nagpasya siyang kailangan niyang maging mas malakas at tiisin anuman ang mangyari. Gayunman ay inamin niya na sa kanyang pagkahumaling sa lakas at nakilala siya bilang batang pinuno ng Blood Sword Sect at hindi bilang anak ni Sean Wuang.
Sa kasalukuyan at tinanong siya nito kung pinagsisisihan niya ang mga panahong iyon. Sumagot ang pagod na lalaki na hindi niya alam. Ipinaliwanag niyang ang tanging nais niya lamang ay ipagtanggol ang dangal ng kanyang ama at patunayan na hindi siya duwag at kundi isang mandirigmang mas matapang kaysa kaninuman. Ibinulalas niya na nais niyang dalhin ang pangalan at lahi ng kanyang ama bilang kanyang anak. Lumuhad siya sa harapan nito at buong kabab ang loob na inamin na naligaw na siya ng landas. Pagkatapos ng kanyang pagkukumpisal ay hiniling niyang patayin na lamang siya o isumbong sa Merm Alliance at gawin kung anuman ang naisin. Ipinilit niya rin na walang kinalaman ng ibang mga alagad at siya lamang ang pumasok ng mag-isa. Umupo ito sa kanyang harapan at sinabing naiintindihan niya. Pagkatapos ay iniunat nito ang kamay sa harapan niya at gumawa ng nakakagulat na pahayag na siya ay lumalaban upang protektahan at hindi upang sirain. Napatingin siya rito nang may pagkalito. Nagulat siya nang bigla siyang pitikin ito sa noo na siyang dahilan upang siya'y mapa-atres at mapasigaw sa gulat. Napasigaw siya sa sakit at inutusan siyang tumayo. Ngumiti ito at ipinaliwanag na ang pagtingin sa kanya ay nagpapaalala sa kanya ng isang batang minsang nilamon ng paghihiganti at naligaw sa kadiliman. Tinutukoy ang sarili at ibinunyag niyang noong lisanin niya ang kanyang angkan at sumali sa Marian Martial School, na labis na ikinagulat niya at kinailangan niyang baguhin ang kanyang sining pandigma upang hindi umasa sa mga teknik ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niyang winasak niya ang sarili niyang pundasyon habang ang iba ay binubuo ang kanila at inalok siyang tulungan itong buuin muli ang sarili. Tinanong niya nang may hindi makapaniwalang tono kung inaalok ba siyang turuan nito. Sa isip niya ay magandang pagkakataon ito na ang magkaroon ng alagad mula sa isa sa 10 Celestials. Pagkatapos ay inihayag nito ang kanyang plano at sa loob ng 15 araw ay gigibain niya ang lahat ng teknik na alam nito at kailangang lubusan niyang kalimutan ang sarili niya. Binalaan siyang magiging napakasakit ng prosesong iyon at tinanong kung susunod pa rin siya. Tinanong naman niya kung magiging mas malakas ba siya kapag ginawa niya iyon. Ngumiti ito at mahinahong tumugon na huwag kang mag-alala at trabaho ko yan. Lumipat ang tagpo sa Merm Alliance headquarters na kung saan nag-uusap ang dalawang opisyal tungkol sa pambihirang henerasyon ng mga alagad ng Magyong Martial School. Kinumpirma ng isa na kahanga-hanga ang kanilang mga resulta at nagsisimula ng mag-agawan ang mga pinuno ng mga koponan upang kunin sila. Ibinunyag ng unang opisyal na ang pinuno ng Unorthodox Faction Alliance ay nagmungkahi ng pastahan tungkol sa nalalapit na kompetisyon. Nagulat dito ang isa pang opisyal na si Sword Saint Ouija Hawk at isa sa 10 Celestial Picks ng Orthodox Merm. Ipinaliwanag ng opisyal na tumataya ang pinuno ng Unorthodox Faction sa Muran Martial School na ang paaralan ng isa sa mga alagad at upang manalo. Kapag natalo ito ay ititigil niya ang lahat ng pagpapalawak at agresyon sa loob ng 1 taon. Naisip ni Ouija Hawk na ang pustahang ito at kahit pabor sa mahina ay hindi nila maaaring tanggihan dahil magbibigay ito ng panahon upang sila'y mag-reorganisa. Nagpasya siyang itaas ang pusta at idineklara na hindi sila maaaring matalo ngayong taon. Inanunsyo nila ang kanilang bagong instructor para sa darating na kampo na ang pinakamahusay na talento mula sa Wuwang Sect at isang nagtapos ng Magyong School at susunod na pinakamalakas na Wuwang Sword. Ang instructor na ito ay kilala bilang Asher Flow. Naisip ng bagong instructor ang pangalan ni Bakli Woon at ng Marian Martial School at napansin niyang matagal na ang lumipas. Bumalik ang tagpo sa kanyang sekta kung saan bumagsak si Suo sa pagod at nagrereklamong sobrang hirap ng kanilang araw-araw na dalawang sparring. Bigla itong lumitaw at tinanong kung pagod na ba sila at saka inihayag na bibigyan niya sila ng gantimpala. Ipinaliwanag niyang pagkatapos ng kanilang pagsasanay at bibisitahin nila ang Merm Alliance upang manood ng dakilang paligsahan. Binanggit niya rin ang isang panday na gumawa ng kanyang espada at nagbigay ng hamon na kung mananalo sila ng higit sa 8 sa 15 laban at dadalhin niya sila upang ipagawa ng kani-kanilang custom na sandata. Na-excite sina Soa at Wang. Tinanong ni Soa kung ano ang ibig sabihin ng custom weapon. Ipinaliwanag niyang ito ay sandatang ginawa para lamang sa kanya. Tuwa niyang sumigaw at idineklara na siguradong makakamit niya iyon. Sa susunod na araw ng pagsasanay at namangha si Ryan at tinanong siya kung paano niya natutunang kontrahin ang galaw na itinuro lang sa kanya kahapon. Sumagot si Soa na mas mahirap pa nga ang galaw niya 2 araw ang nakalipas. Napansin ni WG na masigla siya ngayon at sinabi ni Sean Moonchok na sila ring mga alagad ay nakatagpo na ng sariling motibasyon. Tahimik na tinanong ni Sean Moonchok si Wang kung ang pinuno ng sekta ay mabait lamang sa mga taong gusto niya. Napahiya si Wang nang makita si Bakli Woon sa likuran at inaatake si Wugang at nauutol na sumagot. Nagsimula ang bagong tagpo sa isang gabi ng buwan at ipinapakita si Bakli Woon kasama si Sean Wugang na nakatali sa isang malaking bato. Sinigawan niya ito at tinawag na hangal at tinanong kung ganoon ba kahirap ang utos niyang huwag kumilos. Nagreklamo siya at tinatanong kung inaasahan ba ni Bakli Woon na uupo lang siya ng walang ginagawa at mag-aaksaya ng oras. Tinawag niya itong katawa-tawa. Pagkatapos ay tinali siya ni Bakli Woon gamit ang isang espesyal na tali at dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Ipinaliwanag nitong ang tali ay dating ginagamit upang dalhin ang mga mapanganib na mandirigmang mula sa Unorthodox Faction nang hindi sila pinaparalisa. Binalaan siya na kapag sinubukan niyang gumalaw o gumamit ng mga unorthodox techniques at lalong hihigpit ang tali hanggang durugan ang kanyang katawan. Ngunit sinabi rin nitong may paraan para makawala ay dapat niyang gamitin lamang ang panloob na enerhiya upang makalaya at nang hindi ginagalaw ang kanyang katawan. Samantala at dali-daling lumapit si Wang na tinatanong kung totoo bang binibigyan niya si Wang ng espesyal na pagtrato. Agad niya itong itinanggi na medyo kinakabahan at iniutos sa kanila na huwag nang pakialaman ang ganitong bagay.
Inutusan niya silang ipagpatuloy ang sparring at ang 4 na alagad ay masiglang sumugod at nagsasabing ipapakita nila kung gaano sila kalaki ang naging progreso. Ipinatong niya ang kamay sa ulo ni Wugang na nakatali at sinabihan siyang panuurin ng mabuti ang kanyang mga kasamahan at pag-isipan kung bakit niya ito inutusan na walang gawin. Nagpatuloy ang spar sa pagitan ng kanyang 2 disipulo at ng 4 na alagad. Napansin ni Sean Munchok sa laban na tuwing umatras siya upang makakuha ng distansya, agad itong nilalapitan ni Sohua at inaalis ang bisa ng kanyang sibat sa malayong saklaw. Napagpasyahan niyang kung distansya ang problema at gagamitin na lang niya ang kanyang katawan. Pinanood siya ni Wugang nang may pagkagulat at nagtataka kung paano ang isang gaya ni Chuck na dati umaasa lamang sa sibat ay biglang gumagamit ng close combat na kasanayan. Sa unay inisip niyang pagkakamali iyon ngunit agad niyang itinama ang sarili na hindi sabi niya sa isip. Ngumiti siya at iniisip kung gaano kalaki ang naging progreso nila at kung gaano kabila silang umunlad. Patuloy siyang kinausap ni Bakliwon at tinatanong kung hindi ba siya naiinggit na sumali sa laban o kung natatakot ba siyang mapag-iwanan. Samantala ay inanunsyo ng system na si Trainee Sean Munchok ay pumasok na sa estado ng Body and Spear Unity. Naisip ni Chuck na kung kaya niyang gumalaw ng isa sa kanyang sibat at gamitin ang katawan bilang mismong sibat at mararating niya ang susunod na antas. Biglang sumigaw si Sean Wugang na nakiusap kay Bakliwon na palayain siya sa tali at umiiyak na hindi niya kayang nakatali lang. Inutusan siya nitong huwag gumalaw. Ipinaliwanag niya na kung huhugutan niya ngayon ang espada at hindi niya kailanman mararating ang estadong narating ni Chuck. Sinabi niyang si Chuck ay unti-unting binubuo ang sarili niyang landas sa sining pandigma mula pa sa digmaan ay samantalang siya na may ginagaya lamang ang Great Catastrophe Sword ng kanyang guro. Galit siyang nagtanong kung ano ba talaga ang inaasahan nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Bakliwon na ang katawan niya ay sanay na sa mga nakagawiyang galaw na mahirap alisin at kaya't kung hindi niya ito mababago sa pamamagitan ng paggalaw ay kailangang baguhin niya ang ugali ng kanyang panloob na enerhiya. Kinumplito niya at sinasabing ang kanyang mga kasamahan ay nagsasanay ngayon sa paghahanap ng mga bagong paraan upang makalaya sa kanilang mga nakasanayang limitasyon ngunit siya ay kailangang lumampas paroon at wasakin mismo ang kanyang panloob na enerhiya. Sinabi niya na ang isang tao ay may 365 daluyan ng enerhiya ngunit karaniwang ginagamit ng isang mandirigma ang hindi hihigit sa 70. Dapat niyang hanapin ang mga sagot sa natitirang mga daanan. Sinimulan niyang buksan ang bagong daluyan at itulak ang enerhiya roon. Habang nilalabanan ng Bara at inanunsyo ng system na naging magulo na ang kanyang enerhiya at nagsimulang bumaliktad ang daloy nito. Sumigaw si Bakliwon at binabalaan siyang huwag magmadali dahil ang corrupted energy na ang Blood Sword energy ay maaaring lumunin siya mula sa loob at sirain ang kanyang energy core. Pinanood siya ni Sean Munchok na gulat at nagtataka kung anong klaseng pagsasanay iyon. Dumura ng dugo si Wugang na siyang ikinabahala ng kanyang mga kasama. Ngunit sumigaw si Bakliwon at inutusan silang huwag lumapit at sapagkat ito ay isang bagay na kailangan niyang mapagtagumpayan mag-isa. Nilabanan niya ang sakit na tumatangging sumuko o bumalik sa nakatatakot na nakaraan. Nag-focus siya at sinubukang linisin ang mga lumang daluyan at alisin ang corrupted energy at itinutulak ito palabas. Sumigaw siya sa matinding sakit at inanunsyo ng system na ang trainee ay pumasok na sa lesser cosmic orbit. Patuloy siyang nagpupumiglas habang nakatali ay malakas na umuubo. Lumapit si Bakliwon at tinanong kung ayos lang ba siya. Ipinakita ng tagpo ang pagsabog ng kanyang enerhiya. Bumagsak ang pagod na lalaki sa mga bisig nito at sinabi ni Bakliwon na sa wakas ay naubos na niya ang lahat ng sining ng Blood Sword Sect. Ngumiti ito at binati siyang parang isang malinis na papel. Mahina niyang tinanong kung tuturuan din ba siya nito at iginiit na hindi siya pwedeng maiwan. Sumang-ayon ito at sinabihan siyang punuin ang malinis na papel na iyon ng sarili niyang landas ng espada. Tumakbo ang mga alagad papunta sa kanya upang tingnan ang kalagayan niya. Samantala at sa kalapit na kagubatan na sina Nam Gangwoo at Chongha na mga dating kasamahan mula sa Blue Sky Unit ay tinitingnan ng isang napinsalang bangkay. Komento ni Nam Gangwoo na parang sinipsip ang biktima hanggang matuyo. Sinaway siya ni Chongha na tumahimik. Sinuri niya ang katawan at napansin ang mga marka sa leeg at ang posisyon nitong nakabitin ng patiwarik para maubos ang dugo na nagpapatunay na ito nga ang taong kanilang sinusundan. Malungkot siyang napabulong kung nawala na naman nila ito. Napansin naman ni Nam Gangwoo na walang pagkakatulad ang mga biktima at tila kahit sinong tao ay sapat na para sa may kagagawan. Pinabulaanan niya na gawa ito ng mga unorthodox sect o ng demonic sect at dahil masyadong magulo ang paraan ng pagpatay, iminungkahi niya na ang may kagagawan ay isang demonyo. Idinagdag pa niya na bagaman hindi ito gaanong malakas dahil kakaunti pa lamang ang mga biktima na ito ay matalino at sapagkat walang iniiwang bakas maliban sa mga katawan ng mga pinaslang, iminungkahi niyang umatras muna sila at humingi ng karagdagang tulong. Ngunit tumanggi si Chongha at sinabing hindi sila maaaring maghintay habang patuloy pang may mga taong nagiging biktima. Iginiit niyang kahit si Kapitan Mo Yong-hyun na ang pumalit kay Bakliwon ay magsasabi rin ng kaparehong bagay, idineklara niyang ipagpapatuloy nila ang pagtugis, ngumiti si Nam Gangwoo at sumang-ayon, sinabing na ang utos ay utos, habang naghahanda silang umalis at pabiro niyang sinabi na baka dapat silang bumili ng insurance ay dahil karaniwang may namamatay sa ganitong mga misyon. Bago sila tumulak at nagsulat siya ng mensahe sa isang puno na kung mawala ako ng higit sa isang buwan at mangyaring ipagbigay alam sa pinuno ng Heavenly Bliss Sect na si Bakliwon, sa mismong sandaling yun sa punong tanggapan ng kanyang sekta at biglang nakaramdam ng masamang kutob si Bakliwon.